Shot yan. Kung hindi mo pa rin dadali ng boyfriend mo sa bahay para sa pagdiriwang ng Dragon Boat Festival, huwag na huwag ka nang babalik. Ayan, meron na. Huwag na tayong sumunod, baka mahuli pa tayo kapag nagpatuloy tayo. Paano kung mapahamak ang miss? Tingnan mo, isa itong computer cafe, hindi gaya ng mga nakatagong illegal na shop sa kanto nyo, ligtas dito. Paulit-ulit na nagbilin si Amo, huwag daw pakialaman ang personal na buhay ni Miss at hindi pwedeng mabuko ang ating pagkakakilanlan. Pumasok siya dito, paano kaya siya makakahanap ng tamang lalaki para sa kanya? Tumahimik ka nga. Kung ganito ang utos ni Amo, siguradong may dahilan siya. Masyadong madaldal sa mga bagay na walang kinalaman sa'yo. Wow! Kahit pala ang mga staff dito ay napakagwapo. Magandang araw po, ma'am. Gagamit po ba kayo ng computer? Ano, nais ko lang sanang magtanong. Meron ba kayo, dito, ng yung tinatawag na bayad na serbisyo para makasama ka? Ma'am, bayad na serbisyo para sa kasama, wala po kaming ganoon dito. Pero kung pakiramdam nyo ay nakakabagot maglaro, meron kami ditong pro gamer assistant para sa one-on-one na laro. Tama-tama. Iyon nga ang ibig kong sabihin. Ibigay mo sa akin ang 4 na ganoon. Sige po, ma'am. Sandali lang po. Ma'am, ang 4 na ito ay ang aming mga gold level gaming partners. Bihasa sila sa ilang daang sikat na laro. Magandang araw po, boss. Itong isa, medyo maliit ang mga mata. Ito namang isa ay masyadong pandak, hindi siya mukhang protektor. Maganda ang katawan nito. Gwapo, pwede ka bang sumama sa akin pa uwi? Boss, ang trabaho ko po ay paglalaro lamang. Maayos din ang isang ito. Pwede ka bang sumama sa akin pa uwi? Magpapanggap ka lang bilang boyfriend ko ng ilang araw para lang makaharap ang lolo ko at ang mga magulang ko. Pag-uusapan natin ang bayad. Ano sa tingin mo? Sige po, walang problema. Para sa bayad, $1,000 bawat oras, $24,000 bawat araw. Boss, ilang araw mo balak kumuha? Napakamahali naman? Pasensya na. Sige na, maiwan ko na kayo. Hoy, sandali lang! Gwapo, magkakilala ba tayo? Narinig kong naghahanap ka ng boyfriend. Sa tingin mo ba ay pasado na ako? Tamang-tama ka. Kaya lang, ang mahal ng serbisyo rito sa cafe nyo, hindi ko kayang bayaran. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko lang ay pumayag ka sa isang kondisyon ko. Anong kondisyon niyon? Magkunwari ka na girlfriend ko at sumama ka rin sa bahay namin para harapin ang mga magulang ko. Iyon lang ba? Oo, payag ka ba? Sige, walang problema. Sige, ngayon ay pupunta tayo sa bahay nyo at bukas naman sa bahay namin, ganito na ang usapan. Tara! Lumabas na ang miss. Lahat ng pangkat, makinig. May dala ka bang sasakyan? Oo naman. Heto. Ha? Sige na nga, ako na ang magmamaneho. Kaya mo ba talaga? Nagbibiro ka ba? Halika. Kumapit kang mabuti. Sige. Larga. Bayhaw, mas pinili mo pang humanap ng kung sinong babae kaysa sa akin? Titingnan ko nga lang kung bakit kailangan ka pa niyang agawin sa akin. Shen Jiwen. Nariyan na. Sir, nandito ako, sir. Nandito lang po. Ang boyfriend ni Shot yan, paparating na siya. Sa napakahalagang sandali na ito, bilang ka nangangasiwa, bakit bigla ka nalang nawawala? Huwag po kayong mag-alala, sir. Lahat ng departamento po ay handang-handa na. Hinihintay na lang natin ang ating dalaga na isama ang kanyang kasintahan. Tupiin mo yung manggas mo, baka mabisa tayo. At saka, iyon bang malaking kwintas na ginto? Pwede mo bang hubarin? Huhubarin ko na po, gagawin ko na ngayon. Teka sir, ang ayos nyo ngayong araw ay talagang napakasimple. Baka matakot at lumayo ang inyong magiging manugang. Hemp, mas mabuti pang ang lumayo siya. Si Shia Tian lang ang kaya sa isang anak naming mag-asawa, na si pamilyang Xia ang ating tanging hiyas. Sa loob ng 20 taon na inilihim natin ang yaman kay Shia Tian,
Dahil gusto natin gamitin ang hirap para sanayin siya upang maging matatag ang kanyang loob. Bukod doon, gusto ko rin makahanap ng lalaking hindi habol ang pera at hindi lang ang panlabas na anyo ng anak ko ang tinitingnan. Isang mabuting manugang, hindi ba? Pagdating ng boyfriend niya mamaya at makita ang itsura ko, kung mamahalin niya pa rin ang ating si Shatian, iyon ang totoong pagmamahal. Napakagaling niyo talaga, sir. Ha ha ha. Tumatawag sa cook team. Tumatawag sa cook team. Pumunta na kayo rito. Ayos. Tumatawag sa cold chain team. Tumatawag sa cold chain team. Gaano pa katagal ang helicopter bago makarating? Kailangang masigurado na sariwa ang mga lobster. Narito na tayo. Tingnan mo iyong maliit na bakuran sa unahan. Iyan ang bahay namin. Ha? Tara na. Bayhaw, Jiao Shuemo. Pwede ba? Tigalan mo na ang pagsunod sa akin? Matagal ko nang sinabi sa iyo na sa pagitan nating dalawa ay walang pag-asa. At saka, may girlfriend na ako. Bayhaw, alam mo ba talaga ang mga pinagsasabi mong kalokohan? Tingnan mo nga ang ginagawa mo. Isang marangal na mayamang binata. Paano ka nakahanap ng isang babaeng taga-bukid? At tingnan mo ang bulok na lugar na ito. Kahit ibenta mo pa ang buong baryo na ito, wala pa ring pambili kahit sa isang mamahaling bag. Sige na, ikaw na ang desente, ikaw na ang maganda, ikaw na ang mayaman, ayos na ba? Magpapakasal ako sa isang taga-probinsya? Anong pakialam mo? Mahal ko, tara na, sa loob. Sige, Bayhaw, ibang klase ka talaga. Sige, ituloy mo lang iyan. Tingnan natin hanggang kailan ka magtatagal. Dito lang ako maghihintay sa'yo. Hey, ang aking apo, napakaganda ng iyong panlasa ah. Nakahanap ka ng ganitong kagwapo at malakas na binata. Siyempre naman po. Yung mga taong walang kinalaman, paalisin na sila. Magangat, panday, oras na para magtrabaho. Huwag niyo akong hawakan. Ahahaha. Magandang araw po, Lolo. Halika. Naghanda ako sa inyo ng maraming masasarap na pagkain. Pasok na kayo. Tara na. Sige, mauna na kayong kumain. Ihahanda ko lang ang iba pa. Sabi ng huwag niyo akong hawakan. Ano yung ingay na iyon? Huni lang yun ng baboy. Ha. Tunog lang ng baboy yun. Kain na tayo, kain na. Sige po. Binata, tikman mo ito. Opo. Espesyal na pagkain yan. Sige po. Ang sarap! Napakasarap talaga! Kasing sarap ito ng natikman ko sa 7-star hotel. Ang nagluto nito ay napakahusay, ang lasa ng abalone ay talagang lumabas ang sarap. Ang bawat kagat ay tila parang paputok ng sarap ng dagat sa loob ng bibig. Hindi ba masyadong eksaherado? Matikman ko nga. Parang normal lang naman itong lutong bahay ah. Lutong bahay? Hindi ikaw. Narito pa ang ilang ulam. Kahaha. Tito, tita, ganito ba lagi ang pagkain nyo rito? Hindi ba ito ang unang pagbisita mo? Tama. Para sa atin ay sinadya nating papuntahin si pangalawang lolo mula sa kabilang pinto para tumulong sa pagluluto. Ha. Pangalawang lolo? Oh, naiintindihan ko na. Alam ko na. Ang pangalawang lolo na ito ay isang head chef ng 7-star hotel. Anong 7-star chef? Siya. Oo, tama. Sinabi nga sa akin itong si pangalawang lolo na noon ay nagtrabaho nga siya sa isang 7-star hotel. Kaya pala ganoon. Hoy, binata. Gamitin mo ito. Anong nangyari? May problema ba? Walang problema. Maging sa probinsya pala, ay ganito kainggande kumain? Binata, Po, konting regalo ito mula kay tita. Ma, para saan ito? wag po tita, hindi po. Masyadong mahalaga ito, hindi ko ito matatanggap. Tita, hindi talaga pwede ito. Tama po ma, hindi niya iyan dapat kunin. Bakit ka ba ganyan? Ibigay mo iyan sa akin dali. Bayhaw, ikaw ay ngayon lang nakarating dito sa amin. Ito ay regalo para sa inyong pagkikita. Ganito kakapal na sobre. Ito ba talaga ay isang simpleng pamilyang magsasaka? Salamat po tita. Alamat po tito. Salamat din po lolo. Ha. Kain lang kayo ng kain. Damihan nyo ang kain para may lakas kayo at mabigyan nyo na ako ng apo sa tuhod. Po, Ha. Ang laki mong lalaki.
Kumukuha ka pa ng ganyang sobre? Akin na nga iyan. Ibinigay ito sa akin ni na tito at tita. Wala kang pakialam dito. Bayhaw, Oh, lolo? ito naman ay regalo ko sa iyo. Oh, hindi po. Hindi po tama ito. Hindi po talaga ito tama. Hindi talaga maaari, lolo. Sobra na po ito. Patay, mukhang nakapagdala ako ng isang pulubi sa bahay. Halata namang mukhang pera ang isang ito na Pixiu. Bumangon ka riyan. Hindi mo naman siguro balak na pagsamantalahan ang lahat at makihati pa sa higaan ko. Bumangon ka na. Sa sahig ka matulog. Ganyan ba talaga ang trato mo sa lalaki mo? Ikaw. Pwede naman akong matulog sa sahig, pero dapat ibalik mo sa akin ang singsing, okay? Iyan na ang kaisa-isang ari-arian ni Lolo na pinakamahalaga sa akin, hindi mo iyan pwedeng kunin. Pwede naman, pero ganito. Magmakaawa ka sa akin, baka kapag sumaya ako, ibalik ko sa'yo. Hindi ba't galing ka sa isang kilala at mayaman na pamilya, young master? Nakita mo naman, ganito lang ang kalagayan ng bahay namin. Naku, ibabalik ko naman itong singsing sa'yo, pero paano kung bigla kang magsisi? Magsisisi saan? Sa pagpapanggap bilang girlfriend ko. Sa pagharap sa pamilya ko, at para mapatigil si Zhao Xue mo, iyong babaeng masyadong madikit sa akin. Pwede na rin. Pero, Pero ano? dapat ibalik mo muna sa akin ang perang nakuha mo ngayong araw. Ang perang iyon ay hindi kikitain ng mga magulang ko habang buhay. Iska, mukha ba akong kuripot na tao? Sige, deal tayo. Patayin mo na ang ilaw at matulog na. Sige, sige na. Magandang umaga po, tito, tita. Kamusta ang tulog mo kagabi? Salamat po, tita. Maayos naman po ang tulog ko. Mabuti naman. Anak siya tiyan, kung pagod ka pa, matulog ka muna ulit. Maaga pa naman. Huwag kang magmadali. Naku naman. Ma, ano bang iniisip mo? Ha ha ha. Oh, ang aga nyo namang nagising. Ang mga kabataan dapat natutulog ng maaga at maaga ring gumigising para maganda ang katawan. Opo, lolo. Kita ko nga pong napakalakas pa ng inyong pangangatawan. Gutom na ba kayong lahat? Ako ay ipagluluto muna kayo ng masarap na pagkain. Haha. Salamat po, tita. Ganito ba talaga ang tahanang punong-puno ng pagmamahal? Sana ang pamilya ko rin. Hindi ba kailangan nating pumunta sa bahay niyo ngayon? Anong masarap, anong masaya? Tara na, tara. Paalam po, tita. Paalam po, lolo. Paalam po, tito. Halika na, bilisan mo naman. Dahan-dahan lang. Mabait na bata ang batang iyon. Ang mahalaga, hindi siya yung tipong salawahan at babaero. Si Xiao Hao ay napakagalang at matalinong bata. Pero ang ari-arian ni Pamilyang Bay ay masyadong malayo sa atin. Hindi ba natin sila pwedeng tulungan? Iyan, pag-usapan natin iyan mamaya, in persection. Huwag muna nating gulatin si Xia Tian. Sir, nandiyan na po ang sasakyan. Babalik muna ako sa kumpanya. Kayong dalawa na ang bahala rito. Dahil nahanap na ni Xia Tian ang kaniyang tunay na pag-ibig, ito na ang oras para ihayag na siya ay kabilang sa makapangyarihang pamilya ng tagapagmana ng pamilyang Xia. Saan po ba ang bahay niyo? Ihahatid ko na po kayo. Gusto talaga ni Miss Xia na paalisin na ako? Ano pa ba? Kapag nagtagal ka pa rito, baka pati ang bahay namin ay ibigay na sa iyo ni Mama. Hindi ko akalaing. Medyo kuripot pala si Miss Xia. Sige na, ihatid mo na ako sa opisina. May kailangan pa akong ayusin doon. Sige, ihahatid na kita ngayon din. Humawak kang mabuti. Dito ka rin pala nagtatrabaho? Oo. Ako kaya ang boss dito. Sabi ng marami, ang boss dito ay isang walang kuwentang anak mayaman. Siya pala iyon. Bakit? Dito ka rin ba nagtatrabaho? Oo. Ayos. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Salamat po, boss. Magandang araw po, CEO. Bayhaw. Kahapon ay sinama mo ang babaeng ito sa probinsya para paglaruan ako, di ba? Naglakas loob ka pa na paalisin ako. At ngayon ay dinala mo pa siya dito sa kumpanya. Sa mismong harap ko.
Ano ba talagang ibig mong sabihin? Zhao Shuemo, parang wala ka namang pakialam dito, di ba? Kailangan ko bang magpaliwanag sa isang taong wala namang kinalaman? Huwag masyadong assuming. Ikaw, Miss Zhao, may urgent na file dito. Kailangan po ng pirma nyo. umalis ka rito. Hindi kaya? Ang babaeng ito ay ang vice-presidente ng kumpanya? Zhao Shuemo, siya ang humahawak sa HR. At ang sabi ng lahat, isa siyang masamang babae at napakahirap pasayahin. Lagot na, tiyak na pag-iinitan niya ako. Sandali lang, naalala ko bigla, hindi ko pa nadidiligan ang mga halaman sa bahay, kaya kailangan ko ng umalis. Sandali. Naaalala kong may nagsabi na ang singsing na ito ay pinakapaborito ng lolo niya. Gagamitin mo talaga ang singsing para takutin ako? Walang hiya ka. Masamang babae? Hindi mo na kayang magkunwari, no? Zhao Shuemo, ayusin mo yung pananalita mo. Kapag nambastos ka pa sa girlfriend ko, huwag kang magugulat sa gagawin ko sa'yo. Baihao, sinasabi ko sa'yo, may kasunduan tayo na magpapakasal. Dapat mo akong pakasalan. Ngayon din, aminin mo na isa lang siyang kinuha mong aktres para galitin ako, nang sa gayon ay maayos tayong mag-usap. Kundi, sa huli, pare-pareho lang tayong mapapahiya. Zhao, Shuemo, may problema ba ang utak mo? Magpatingin ka na habang maaga pa? Uulitin ko sa'yo. Girlfriend ko siya. Baihao, talagang matigas ang ulo mo. Umalis ka sa harap ko. Nagwawala ka na ba dahil sa galit? Ang tanda-tanda mo na? Hindi ka ba nahihiya? Huwag kang matakot. Manatili ka sa likod ko. Proprotektahan ka ni ate. Huwag kang matakot. Manatili ka sa likod ko. Proprotektahan ka ni ate. Hoy, young Master Bai, bakit parang wala yata ang magarang kotseng sumusundo sa'yo? Huwag kang matakot. Manatili ka sa likod ko. Proprotektahan ka ni ate. Anong balak ninyong gawin? Kaya pala pamilyar ka sa paningin ko? Siya pala yon. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako, ha? Puro ka lang naman dada dyan? Bakit hindi mo subukan ng ibang pakulo? Sumasakit ang tenga ni Lola sa ingay mo. Baihao, nagtatago ka sa likod ng babae. Iyan ba ang ipinagmamalaki mo? Baihao, makinig ka. Ang pakikipagrelasyon mo ay hindi lang usapan nating dalawa. Tungkol din ito sa kasunduan ng pamilya natin. Siguraduhin mong may paraan ka para magpaliwanag sa mga magulang mo. Ang usapin ng pamilya ko ay walang kinalaman sa iyong isang banyaga. Si Xiat yan, hindi ba? Humanda ka sa akin? Kahit kailan pa. Hanggang salita lang naman siya. Hindi. Nananakit talaga siya ng kapwa. Sus. Sandali. Ang laki mong lalaki. Bakit ka nagtatago sa likod ko? Hindi sa ganoon. Kasi ayaw lang talaga nating pumatol sa kanila, di ba? Manloloko ka. Napakalaki ng opisina mo. Sobrang luhoso. Tungkol kanina, salamat sa pagtulong mo. Huwag kang masyadong matuwa. Gusto ko lang makuha ang singsing ng lolo ko. Pero ang galing mo kanina, ha? Anong galing doon? Alam mo naman na umaasa lang sa akin ang pamilya ko. Kung mawalan ako ng trabaho, paano na ang buhay ko? Ano? Nagsisisi ka ba? Siyempre nagsisisi ako. Kung alam ko lang na ikaw ang boss ng kumpanyang ito at si Zhao Shuemo ay ang opisyal dito. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ako kailanman papayag na magpanggap bilang girlfriend mo. Huli na ang lahat para dyan. At kahit anong gawin mo, alam na ng buong opisina na tauhan kita. Napakalas ko mula nang makilala kita. Kaya ngayon, ibalik mo na ang singsing sa akin, maaari na ba? Ako. Pagdating sa trabaho, ako na ang bahala sa'yo. Mula ngayon, ikaw na ang sekretarya ko. Hindi maaari. Kapag nalaman ito ni Zhao Shuemo, paniguradong paparusahan niya ako. Kahit anong mangyari, ang buong opisina ay nakakaalam na kung ano ang ugnayan natin. Kung hindi ka papayag, ari akong... Wag, sandali lang. Talagang malas ako sa pagkikita nating dalawa. Sige,
huling beses na kitang tutulungan sa pakulong ito. At pagkatapos nito, tabas na ang lahat sa atin. Usapan na yan. Bayhaw, pakibilisan at dalhin na rito ang girlfriend mong si Zhao Xuemo. Nagsisimula na naman ang ingay ng mama mo. Sige po, sige po. Halika, ayusin natin ang sarili mo at dahil sa ating dalawa, mayroon tayong mabigat na pagsubok na kailangang harapin. Anong pagsubok? Magpaliwanag ka muna ng maayos. Tara na. Ngayong nagbihis na si Miss Xia, talaga namang nakakamangha ang kanyang anyo. Miss Xia, bakit ka kinakabahan? Magkunwari ka lang ng kaunti, hindi naman ito totoong pagbisita sa mga magulang. Tara na. Dahan-dahan lang. Huwag ka nang tumingin. Paparating na si Xuemo. Tagumpay ang anak ko. Sa wakas ay nag-uwi na siya ng nobya. Ang batang ito, napakaganda niya talaga. Dali, dali. Pumasok tayo sa loob para mag-usap. Ngayon, ang mama niyo po ay personal na magluluto ng masasarap na pagkain. Ayos ba iyon? Halika, tara na. Pasok na. Walang problema ang kontratang ito. Sir, ma'am, may magandang balita po. Pumunta po si young lady sa bahay nila Bayhaw ngayong araw. Talaga naman ang batang iyon, mukhang masyado siyang nagmamadali. Masyadong pabaya ang batang iyon, may dinala ba siyang regalo? Sir, ma'am, wala pong bitbit na kahit ano si young lady. Wala siyang dinalang regalo. Naku, alam ko na nga ba? Ang batang ito, talaga namang walang galang. Pupunta sa bahay ng iba at hindi magdadala ng regalo. Maghanda agad kayo ng regalo, iyong pinakamagara na uri ng regalo. Opo. Ayos itong dalawang bata ah. Sir, ma'am, ito na po ang mga regalong inihanda para kay young lady. Napakabang karaniwan naman ito. Hindi ito nararapat sa estado ni Xiatian. Hello. Boss, Butler Shen, bibisita si young lady sa pamilya ng lalaki. Maghanda ka agad ng maraming regalo at dalhin ito sa kanya. opo. Para sa pulong na ito, dito muna tayo magtapos. Tapos na ang meeting. Presidente Shen, maya-maya po ay may kakausapin pa kayo na ilang mga boss mula sa malalaking kumpanya tungkol sa ating negosyo. Paano po ito? Ikansela mo muna. Dahil may mas importante pa akong kailangang gawin. Masusunod po. Tita, Ineng, sino ka? magandang araw po tita. Ako po si Zhao Xuemo. Maaari niyo rin po akong tawaging Xuemo. Ikaw si Zhao Xuemo? Opo. Kung ganoon, sino ka naman? Ako po ay... Ma, ito si Xiatian, ang girlfriend ko. Bayhaw, pinalulusutan mo ba ako? Xuemo, noong huli kitang nakita tita, ilang taon ka pa lang noon. Sa dami ng taon na nasa ibang bansa ka, hindi ka na namukhaan ni tita. Ma, kailan ko po ba kayo niloko? Wala po kaming koneksyon ni Zhao Xuemo. Ang girlfriend ko po ngayon ay si Xiatian. Ano? Hayaan niyo na po tita. Iyamang. Si Miss Chaya naman na ang pinili ni Bayhaw. Aalis na lang po ako. Sandali, Xuemo. Huwag kang mag-alala. Ipinangako ni tita na si Bayhaw ay magpapakasal sa iyo at ang bagay na iyan ay gagawan ko ng paraan. Tara, nandito ka na rin lang. Pumasok ka muna sa loob para makasama ni tita. Opo. Teka po. Pa, sandali po. Tingnan niyo po si Mama. Ang mama mo naman, gusto lang makahanap ng maasahang pamilya para sa iyo. Ang pamilyang Bai at pamilyang Zhao ay matagal nang magkaibigan. Kilalang kilala na natin sila, kaya ang mama mo, si Zhao Xuemo ang pinipili. Pero hindi pa po kilala ni Mama si Zhao Xuemo ng mabuti. Makikilala rin natin siya unti-unti. Ikaw si Xiatian, hindi ba? Opo, tito. Dahil malakas ang tiwala ni Bayhaw sa iyo, siguradong mayroon kang mga natatanging kakayahan. Halika kayo, sabay-sabay tayong pumasok. Bakit? May alam din ba si Xuemo tungkol sa mga florera? Si Xuemo ay nagmula sa isang marangal na pamilya. Ano ba ang hindi niya alam? May kaunti lang po akong nalalaman. Sobra naman po ang puri ni tita. Ngunit, sa aming bahay po ay marami kaming koleksyon ng mga ganitong klaseng florera. Kung gusto niyo po, tito at tita, maaari kong utusan ang pamilya ko na magpadala ng ilan dito. Naku, wag na.
Bakit narito ka pa? Naiintindihan mo ba itong tinitingnan mo? Ang florerang ito ay tinatawag na G Blue Gold Traced at Famille Rose Flower and Bird Vase. Pinagsasama nito ang gold tracing, Famille Rose, at pag-ukit ng turquoise green glaze, 3 uri ng sining. Niluto sa mataas na temperatura, ang G Blue glaze ang kulay sa ilalim, na kumikinang na parang mamahaling bato. Sa ibabaw ay may nakapatong na ukit ng ginto na disenyo ng baging, bumubuo ng magandang contrast at napakarangyang kalidad. Dito, hindi ko akalaing ang pambihirang koleksyon na ito ay mapupunta sa inyo. Grabe. Ganyan ba kalalim ang alam niya sa mga florera? Hindi ko akalain ang ining na ito ay may galing din pala sa mga ganitong bagay. Ano nang gagawin ko? Mukhang masapawan pa ako ng babaeng probinsyanang ito. Siya tiyan, marami ka rin palang alam pagdating sa mga florera? Narinig ko lang po dati sa aming pamilya. Pasensya na po, Tito, kung may maliman po sa sinabi ko. Masyado kang mapagkumbaba. Naku, hindi ko akalaing si Miss Chia ay maraming nalalaman. Ngunit kung si Miss Chia ay marunong magpatugtog ng guzheng, handa akong bigyan ka ng isang pagkakataon upang maging patas ang laban para kay Bai Hao. Sige ba? Magaling. Napakagaling. Siya tiyan, hindi ka pa yata nakakatugtog ng guzheng, di ba? Kung ganoon, mabuti pang ngayon pa lang ay sumuko ka na. Hoy, kinakausap ka. Siya tiyan, kung alam mo naman kung paano, ipakita mo sa amin. Pero kung hindi, ay ayos lang. Huwag kang mag-alala. Tito, totoong hindi ako masyadong sanay tumugtog ng guzheng. At ang mga piyesang alam ko ay hindi ganoon karami. Hindi lang ganoon karami? O talagang wala kang alam? Puro ka lang kayabang. Mag-ingat ka at baka mamaya ay mapahiya ka lang ng husto. Zhao Xuemo, bahay ko ito. Hindi ito lugar para magmayabang ka ng galing mo. Ano naman ngayon? Binigyan ko na siya ng pagkakataon na makipagsabayan sa akin para sa iyo. Naging mabait na nga ako. Kung wala siyang ibubuga, hindi ko nakasalanan iyon. Tama. Kung gusto niyang maging menugang sa pamilya Bai, malayo pa ang kakailanganin niya. Dahil mapilit kang makipagkumpetensya. Sige, susubukan ko. Si Atian, ang galing mo pala talagang tumugtog. Magaling siya tiyan. Napakahusay mo talaga. Magaling. Hindi ko akalain na marami palang alam itong si Miss Chia. Hindi ko rin alam kung si Miss Chia ay mula sa anong mayamang pamilya. Alam mo naman kung ano ang katayuan ko, pero sinasadya mo pa ring itanong iyan. Mukhang kilala mo naman pala ang sarili mo. Hindi ba? Probinsyana mula sa nayo ng Chia. Ano? Hay naku, tama na iyan. Manahimik ka na lang. Higit pa sa pagkakaroon ng pera, ang ugali at talento ng isang tao ang pinakamahalaga. Pero, Bai Hao, pumunta ka muna rito. Pa? Bakit po? Anak, magsabi ka sa akin ng totoo. Itong si Xia Tian, ano ba talaga ang pinagmulan niya? Pa, bakit niyo po na itatanong? Dahil ang batang iyon ay hindi mukhang ordinaryong tao. Pa? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sa paraan ng pananalita niya, sa kanyang pagpapalaki. At talino, hindi ito basta mula sa isang simpleng pamilya sa probinsya lang magmumula. Hindi ito makatwiran. Hindi kaya dahil lang sa alam niya ang tungkol sa porselana at marunong siyang tumugtog kaya mataas ang tingin niyo sa kaniya? Higit pa doon. Ang singsing na ito, dati ay hindi mo suot, di ba? Galing ba ito sa kaniya? Ito po ba? Ibinigay po ito ng lolo niya sa akin. Iyon na nga, nakita ko na ito noon. Sa isang subasta po ito na ibenta. Kung ordinaryong pamilya lang sila, sa tingin mo ba ay basta-basta na lang nila ibibigay ang ganito kakamahal na regalo? Hindi po. Ang singsing na ito, ang maliit na bagay na ito ay nagkakahalaga ng ganoon kalaking dolyar? Hindi. Minibiro niyo ba ako? Hindi naman ako ganoon ka-boring. Gusto ko lang na magtanong ka para maging malinaw ang lahat. Ayokong maloko ka. Sige po. Kung gayon, pagbibigyan ko ang iyong kuryosidad. Tian, itong singsing na ito, sa pamilya mo ba talaga ito? Siyempre, bakit? Nasira mo ba ito? Hindi po maaari. Saan nanggaling ang singsing na iyan?
Ibinigay ito ng lolo ko sa kanyang magiging apo sa tuhod, kaya syempre nasa kanya iyan. Anong ibig mong sabihin? Tito, fake ang singsing na hawak niya. Ang totoong singsing 5 taon na ang nakakalipas ay nakuha ng papa ko sa auction at ibinigay sa chairman ng Juen Group na si Shen Juen. Siya, Tian. Ang singsing na ito, pwede ko bang tignan ulit? Ito. Mukhang masyadong totoo. Hindi ito mukhang peke. Kung ang sinasabi ko ay kahit kalahati lang ay hindi totoo, ay handa akong maparusahan. Kahit pa ang singsing na ito ay totoo o hindi, hanggat gusto ko ito, para sa akin, ito ang pinaka-importante. Zhao Shuemo, ibalik mo sa akin ang singsing. Zhao Shuemo, sobrang-sobra ka na. Iyan ay ang singsing na palaging suot ng lolo ko. Sa loob ng maraming taon, kahit kailan ay hindi niya ibinigay sa iba. Siya Tian, patawad. Zhao Shuemo, anong karapatan mo para sirain ang singsing ng lolo ko? Ano bang ginagawa ninyo? Kung hindi mo sana sinira ang kanyang singsing, gagawin ba ito ni Xia Tian? Zhao Wemo, ang nangyaring iyan sa'yo ay dahil sa sarili mong kagagawan, huwag mong sisihin si Xia Tian. Bayhaw, nawawala ka na ba sa sarili mo? Nagawa kanyang linlangin gamit ang peking singsing na iyan tapos ipinagtatanggol mo pa siya. Bayhaw, sasabihin ko sa iyo, hindi mangyayari ito maliban na lang kung wala na ako dahil hinding-hindi ko hahayaan na mapangasawa mo siya. Ikaw! Anong nangyayari dito? Sino po sila? Shen Jiwen at Presidente Shen? Ginoong Bai, nang bumisita rito ang aming binibini, ay wala siyang dalang regalo, kaya ako na ang naghatid nito dito. Presidente Shen, masyadong mabait ang inyong loob. Hindi ko po ata deserve na tawagin ninyong binibini. Sino ka ba? Para saktan ang mapapangasawa ng anak ko. Hindi ka nababagay sa kanya. Tumabi ka. Ginoong Shen. Binibini, ayos lang po ba kayo? Presidente Shen, isa lang siyang simpleng babae mula sa Xiaojiakun Village. Paano niyo siya nawatawag na binibini? Idilat ninyo ang inyong mga mata at tignan nyo ng mabuti. Xia Tian ay ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilyang Xia sa Shanghai. Miss? Uncle Shen, bakit po kayo nandito? Siya Tian? Talaga bang kilala mo si Ginoong Shen? Oo naman. Madalas pumunta si Uncle Shen sa amin. Kilala rin siya ng mga magulang ko. Xia Tian, totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Opo. Yari na, yari na. Hindi kaya ang Shatian na ito ay tagapagmana ng pamilyang siya? Miss, pinapunta ako ng lolo nyo rito para magbigay ng regalo. Uncle Shen, bakit mo ba ako laging tinatawag na miss? Ang kakaibang pakinggan. Iyon kasi. Mali, nandito ako para maghatid ng regalo, hindi para ibunyag ang pagkatao ni Miss. Kahit si Miss ay hindi alam ang totoo niyang pagkakakilanlan, ang bagay na ito ay dapat hintayin na i-anunsyo ng tagapangulo sa harap ng lahat. Presidente Shen, itong si Miss Xia, hindi kaya isa siyang napaka-impluensyadong tao? Siyempre, talagang mahalaga siya. Ang totoo niyan, ang lolo niyo ang nagligtas sa akin. Siya ang aking naging tagapagligtas, kaya naman nasanay na akong tawagin si Xia Tian bilang Miss Xia. Sa tingin ko ay mas malapit ito sa kalooban ko. Iyon pala ang totoo. Akala ko pa naman si Shatian ay isang malaking tao. Kaya pala ganoon ay dahil nailigtas ng pamilya niya ang buhay niyo. Ganoon pala. Kinabahan ako roon. Sobra rin ang kaba ko. Isang pagkakamali lang, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Uncle Shen, hindi ko akalain na ikaw pala ang tagapangulo ng Juen Group. Sinong may gawa nito? Sinong nakasira nito ng ganito? Sino ang makakapagpaliwanag sa akin ito? Sino ang makakapagbigay sa akin ng paliwanag? Hindi dapat dahil sa akin ay madamay pa si Bayhaw. Ako ang hindi nakapag-alaga ng maayos sa mga gamit na iniwan ni Lolo. Hindi. Hindi totoo yan, Ginoong Shen. Hindi si Xia Tian ang nakabasag niyan. Ngayon, Presidente Shen, itong singsing,
Malinaw na peke lang ito. Naaalala niyo pa ba? 5 taon na ang nakakalipas. Ang nakuha ni Papa sa auction na totoong singsing, ibinigay niya sa inyo. Hindi niyo pa nakakalimutan, di ba? Oo, tama ka, totoo yun. Pero, ipinamigay ko rin agad iyon kay Lolo Shia. Ano? Sinasabi mo bang ang singsing na ito ay totoo? Masarap siguro sa pakiramdam nung binabasag mo yan. Kaso medyo mahal nga lang yan. Ikaw ang magbayad. Ako? Sige, magbabayad po ako. Para naman sa halaga na dapat bayaran, binibini. Dahil ang nabasag ay sa inyong pagmamayari. Kayo ang magdesisyon. Dahil sa ngayon ay basag na ang singsing, magbigay na lang ng kaunting kabayaran para kay Lolo. Walang problema. Gawin nating ganitong halaga. Sabi noon ni Lolo, ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 50,000 dolyar. Magbabayad po ako. Bibigyan kita ng sapat na oras. 1 oras nagsisimula na ang bilang. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko lang ay, Naiintindihan ko, binibini. Gusto nyo lang ng tamang asal mula sa kanya, tama ba? Tandaan mo, ang iyong asal. Miss Chia, mali ako. Maaari bang bawasan niyo ng kaunti? Kahit kaunting-kaunti na lang po. Bakit nakaluhod ka pa rin dyan? Nagbibilang na ako ng oras dito. Maghahanap po ako ng pera. Kukuha na po ako ng pera ngayon din. Uncle Shen, anong ginagawa niyo rito ngayon? Tingnan nyo, halos makalimutan ko na ang sadya ko. Ipasok ang mga regalo. Hindi ba lahat ng ito ay galing sa bahay ko? Dahil magbibigay po kayo ng regalo, malamang ay kukuha tayo mula sa sarili ninyong bahay. Pero, ang mga ito ay hindi. Tingnan nyo po, masaya ba kayo? Ang mga ito, lahat ng ito ay kinuha lang ni Papa bilang mga kalakal mula sa labas. Ang painting na iyon, peke lang iyan na ginaya ni punong guro ng nayon mula sa galloping horse posture ni Xu Beihong, pinapunta siya rito ng aking ama. Posible kaya na mas malaking plano siya? Binibini, huwag na po kayong masyadong magtanong. Kapag nagtanong pa kayo, mapipilitan akong ipaalam sa lahat na kayo ay si tagapagmana ng pamilya Xia. Naintindihan ko na. Ginagamit ni Uncle Shen ang kanyang posisyon bilang chairman ng Jiwen Group sa pamamagitan ng pagpunta rito para lang suportahan at bigyan ako ng dangal. Makikipagtulungan na lang ako kay Uncle Shen. Hoy, Laubay. Totoo ba ito o nagbibiro lang kayo? Chia Tian. Kayong dalawa? Hindi kayo nagbibiro, di ba? Siguro naman. Ay hindi. Wala pa ito sa simula. Uncle Shen, lumalaki na ang gulo rito. Paano natin tatapusin ito mamaya? Hayaan mo na, tutal ang asawang ito ay arkilado lang naman. Bukas na bukas din ay aalis na ako. May mas malaki pang naghihintay. Tara na. Uncle Shen, ano ba itong ginagawa mong napakalaking eksena? Ano ba talaga ang balak mo? Hello po. Matandang Shen, naihatid na ang mga regalo. Kaya bumalik ka na agad. Huwag mo nang agawan ng atensyon ang Xia Tian namin. Opo, matanda na po. Ay, Xia Tian. Mukhang ikaw at si Ginoong Shen ay magkalapit na magkalapit? Siguro, maayos naman ang lahat. Iyang si Ginoong Shen, madalas bumisita sa nayon namin, pumupunta sa bawat bahay para magbigay ng mga gamit. Binibigyan niya ang bawat pamilya. Ma, pwede po bang huwag na kayong magtanong? Sa totoo lang, iyong singsing, 50,000 dolyar lang ang halaga niyon. Ano? Anong sabi mo? 50,000? Ikaw pa rin ang nakasira niyon, kaya dapat ka pa rin magbayad. Kung hindi lang dahil kailangang bayaran ang danyos kay Lolo, hinding-hindi ko tatanggapin ang madumi mong pera. Ano ba ang mga gamit na ito? Hindi ba si Shen Jiwen ang nagdala ng mga ito rito? Oo. Tama po yun. Si Presidente Shen po ang nagdala nito. Tito Tita, huwag po kayong magpapaloko. Ang mga gamit na ito, siguradong peke ang lahat ng iyan. Laubay, tingnan mo po itong mga gamit at suriin mong mabuti. Totoo ba ang mga ito o peke? Si Presidente Shen ang nagpadala nito. Hindi naman siguro ito peke, di ba? Si Presidente Shen ay tagahatid lang ng gamit. Sino ang nakakaalam kung totoo ba ito o peke? Sabi ko na nga ba, hindi ito mapagkakatiwalaan. Tingnan nyo kung gaano siya kanerbiyos. Ang mga gamit na ito, isang tingin pa lang, alam ng peke. May itinatago siya. Sandali, huwag muna tayong magmadali sa paghusga. Tama siya. Dahil lang ba sinabi mong peke, ay peke na agad? Maaring hindi ka naniniwala kay Xia Tian, pero hindi pwedeng hindi ka maniwala kay Presidente Shen. Si Xia Tian ay galing sa probinsya, kaya medyo nahihiya siya. Ngayon, natatakot na siya dahil sa mga tanong niyo. Si Zhao Xuemo ay talaga namang mapang-api. Sige, hindi ako pumunta rito para makipag-away. Tita,
ang ipinangako niyo sa akin noon tungkol sa kasal namin ni Baihao. Tuloy pa rin ba yon? Naku, Shuemo, tungkol dyan, huwag tayong magmadali, tayo ay dahan-dahang mag-usap. Tita, hindi ako natatakot na sabihin sa inyo na kami ay nakipagkasundo na sa pinakasikat na pamilya, ang pamilyang Xia, para sa $100 bilyong na kontrata. Baihao, sinasabi ko sa iyo, kapag pinakasalan mo ako at sumama ka sa akin, kung ano ang mayroon ng pamilyang Zhao, ay magkakaroon din kayong mga pamilyang Bai. Pagkatapos malagdaan ang batch na ito ng mga kontrata at kapantay na siya ni Shen Jiwen, napakadali na niyan. Ha ha ha! Hay, napakabuti naman nito. Hay naku, Shuemo, yung tungkol sa napangako ni tita na kasal niyo ni Baihao, hinding-hindi ko babawiin ang salita ko. Ma, bakit mo naman ginagawa to? Basta, ayokong magpakasal. Pagsabihan mo nga si mama. Anong pagsabihan? Huwag muna tayong magmadali. Ito kasi, yung huling dinala ni Shatian na ganito, itong regalo niya para sa amin. Hindi pa natin nabubuksan at nakikita. Wow! Ang ganda naman ito. Xiatian, salamat sa iyo ha. Hindi ko akalaing ito pala ang laman nito. Hamp, anong basurang gamit ba ito? Mag-ingat ka, huwag mong mahawakan. Nagdala lang siya ng 2 basag na bote para lokohin tayo. Ma, kahit ano pang regalo ang ibigay ni Zhao Shuemo ngayon, hindi ko pa rin siya pipiliin. Si Xiatian lang ang tanging papakasalan ko. Palang araw, si Xiatian ang papakasalan ko. Seryoso ba talaga siya? Ang biyanan na ito, hindi ko siya maabot. Ikaw na bata ka. Tingnan mo nga kung anong klaseng mga gamit ito. Huwag kang aalis. Maawa ka naman sa akin, pwede ba? Tito, tita, ano pa man ang sabihin nyo, ito na po ang sa pamilya namin na pinakamahalagang bagay. O kaya po, pwede nyo pa bang pag-isipan ang tungkol sa akin? Sa totoo lang, mukhang ayos naman din po ako, di ba? Laobay, sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka sumang-ayon sa panig ko ngayong araw, lagot ka talaga sa akin. Xiaohao, hindi ka naman gagawa ng masama ng nanay mo, hindi ba? Ako, Papa, Mama, ang gusto ko ay ang taong mahal ko. Hindi yung pakakasalan ng isang tao dahil lang kapantay natin ang katayuan nila. At ang gusto kong pakasalan ay si Xiatian. Nararamdaman ko lang na ito ang mga pinakamagandang regalo. At saka, ang mga ito ay dinala ni na Shen Jiwen, Presidente Shen. Hindi pa ba ito sapat para mapatunayan ng lahat? Si Shen Jiwen, nakaalis na. Wala na siya. Wala talaga siyang balak na kampihan ang babaeng taganayo na ito. Tama ka. Kung walang tulong ni Shen Jiwen, ang mga ito ay isa lamang bunton ng basura. Naku po, ang mga sertipiko ni Poly Auction House ay nakalimutang ibigay kay ma'am. Kapag ang mga regalong iyon ay napagkamalang peke, magiging malaking gulo iyon. Tita, ang mga ito ay hindi peke. Ang mga ito ay binili ng mga magulang ko sa maayos na bilihan. Hindi raw peke? Sige nga, sabihin mo sa akin, saang auction house ito nang galing? Saang tindahan ng antigo mo ito nakuha? Ang mga bagay na ito ay binili ng mga magulang ko mula sa isang malaking supermarket at gumastos sila ng $19,800. Ha ha ha, $19,800. Tito at tita, narinig nyo naman siguro. Ang mga basurang ito ay nagkakahalaga lang ng $19,800. Paano itong magiging totoo? Sige, bibigyan kita ng $20,000. Ang mga basurang ito, bibilhin ko na. Zhao Shuemo, sobra ka na. Zhao Shuemo, Halika, kunin mo ang iyong $20,000 at tingnan mo kung paano ko dudurugin ang lahat ng iyong mga basura. Lahat ng iyan ay dudurugin ko. wag po. Ang lahat ng mga peke na ito ay sisirain ko ng pira-piraso. Tingnan natin kung paano ka pa makakapanakit ng ibang tao. Ay naku, sige lang, sige. Ha ha ha. Anong karapatan mong basagin ang mga gamit ko? Sa anong karapatan? Xiatian, ayos ka lang ba? Masakit ba ang kamay mo? Xiatian, huwag kang padalos-dalos. Sila ang naging mapang-api sa akin. Lagot na. Hindi sana ako nagpadala sa bugso ng damdamin. Umalis na si Uncle Shen. Baka lalo akong paghigantihan ni Zhao Shuemo. Xiatian, umalis ka na agad. Hindi mo kakayanin ang kapangyarihan ni Pamilyang Zhao. Kunin mo itong $20,000.
ituring mo na itong bilang kabayaran sa iyo. Ang enamel vase na ito ay may opisyal na selyo. Totoo nga ito. Ano? Hindi maaari, hindi yan maaari. Hindi iyan posible. Binili lang po ito ng mga magulang ko sa supermarket. Sa tingin ko, ang laro sa pagitan ni Shen Tito at ng tatay ko ay masyadong malaki, hindi ko na ito mahulaan. Narinig niyo ba yon? Mismo sa supermarket lang daw niya ito binili. Hindi. Siguradong totoo ito. Laubay, sigurado ka bang hindi ka lang nagkakamali ng tingin? Maaari kayang ito ay binili ni na Shen Jiwen at Presidente Shen. Sinasabi ko na nga ba, hindi siya magpapadala ng peking gamit. Imposible. Hindi yan maaari. Kahit pa bilyon-bilyong dolyar ang halaga ni Presidente Shen, ang perang magagamit niya ay tiyak na hindi sapat para dito. Sa sobrang mahal ng gamit na ito, siguradong hindi niya kayang bilhin ito. Siya Tian, totoo ba talaga ang mga bagay na ito? Binili lang po talaga ito ng tatay ko sa supermarket. Talaga bang sa supermarket mo lang ito binili? Narinig niyo namang lahat. Sa supermarket lang ito nanggaling. Hindi dapat ganito. Tito, wag mo na itong pag-aralan. Mismo siya na ang nagsabi peke ang mga ito. Zhao Xuemo, mahalaga ba kung totoo o peke? Basta't binili gamit ang pera, ito ay totoo na para sa akin. Anong panahon na ba ngayon nang mamaliit ka pa rin ng mga taga-probinsya? Ano naman ang problema sa mga taga-probinsya? Ang mga ito ay tanda ng kabutihang loob ni Xia Tian. Zhao Xuemo, dapat kang humingi ng tawad kay Xia Tian. Ako na nga itong nasaktan. Ako ang magsasorry? Sa anong dahilan naman? Huwag na muna nating pag-usapan yan. Pero ang enamel jar na ito, sigurado akong totoo ito. Hindi ito tunay na antique, peke ito. Galing lang ito sa grocery. Siya na mismo ang nagsabi niyan. Sige, ikaw Xia. Kung talagang totoo ang lahat ng ito, ilabas mo ang mga dokumento galing sa auction house. Sinabi ko na nga sa inyo, binili lang ito ng mga magulang ko sa supermarket. Pinipilit niyong nagkakahalaga ito ng 79 na bilyong dolyar. Kahit resibo ay hindi ko na mahanap, saan naman ako kukuha ng mga dokumento para sa inyo? Narinig niyo ba yon? Bakit hindi kayo maniwala sa akin? 19,800. Kung totoo ito, bakit ganoon lang ang presyo? Tama po, talagang 19,800 lang ang halaga nito. Narinig niyo ba yon, Tito? Isa lang siyang hamak na manloloko na babaeng mapagpanggap. Zhao Xuemo, nangangahas ka pa talagang magsalita ng ganyan? Ako. Sige na. Hayaan mo na. Tama na. Baka masaktan pa ang mga kamay mo. Sinasabi ko sa iyo, kapag sinubukan mo pang saktan ang magiging manugang ko, hindi ko ito palalagpasin. Xia Tian, sigurado ka ba na ang enamel jar na ito ay binili lang ng magulang mo sa supermarket? Hoy, Bay, may konsensya ka pa ba ha? Hanggang ngayon ba pinaniniwalaan mo pa rin ang promding babaeng yan? Kinakampihan mo pa rin siya. Dapat ay pumunta ka sa panig namin ni Xuemo. Tito, kakampihan mo pa rin ba siya? Kapag kinampihan mo pa ang hamak na probinsya ng yan, hindi iyan maganda. Para sa kinabukasan mo. Xia Tian, sigurado ka ba talaga na ang mga regalong ito ay binili lang ng magulang mo sa supermarket? Tito, sigurado po ako, hindi ako lolokohin ng mga magulang ko. Narinig niyo naman lahat, di ba? Galing lang siya sa probinsya. Kaya paano niya mabibili ang ganito kamahal na gamit? At isa pa, mismo na siyang umamin na ang mga gamit na ito ay hindi naman talaga galing sa auction. Zhao Xuemo, manahimik ka. Bayhaw, magising ka nga, sinasabi ko sa'yo. Kapag pinakasalan mo siya, ang magiging mga anak niyo, pati mga apo niyo, lahat sila ay may laking probinsyang pinagmulan. At magiging mga hamak na taga-bukid din, alam mo ba yan? Labas na doon ang pamilya ko. Wala kang karapatang makialam dito dahil estranghero ka lang. Wala akong oras na makipagtalo sa iyo. 2 beses na niya akong sinaktan, kaya kailangan kong makabawi sa kanya. Lahat kayo, pumasok kayo rito. Huwag kang matakot, tumayo ka sa likod ko. Poprotektahan ka ni ate. Anong binabalak ninyo? Xia Tian, dito ka lang sa likuran ko. Sa pagkakataong ito, ako na ang magbabantay sa iyo. Huwag kang mag-alala. Umalis ka sa dinaraanan ko. Itigil mo ang pag-arte ng pabida sa harap ng babae. Sinaktan na niya ako ng 2 beses. Ngayon kailangang maipakita ko sa kanya ang bangis ko. Sige, sugurin siya. Teka, Ay, Hoy, sandali! bitawan niyo ako. Xuemo, kagalang-galang tayong mga tao. Huwag sanang dumaan sa dahas. Huwag niyo siyang saktan. Tito, tumabi ka. Pakawalan niyo ako. Xia Tian. Xia Tian! Zhao Xuemo. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos, huwag kang mambuli ng walang laban. Ayos lang ako, Bayhaw. Huwag mo akong alalahanin. Ikaw na babaeng nagngangalang siya. Lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad. Ikaw dapat ang lumuhod at humingi ng paumanhin. Sige, binibigyan kita ng respeto pero gusto mo pa ring pahirapan kita, ha?
Tingnan ko lang kung sinong mga has. Presidente Shen, Sinisikap kong maging mabuti at mapagparaya sa mundo. Pero tingnan nyo, may mga taong hinahamon ako at ganito tratuhin ang aking tagapagligtas. Tama ba ito? Presidente Shen, naging magalang po ako sa inyo dahil iginagalang ko kayo bilang nakatatanda. Pareho tayong mga nasa mataas na lipunan at siguradong magkikita pa tayo ulit. Bakit pa kailangang dahil sa isang mababang tao ay masira ang ating samahan? May karapatan ba ang pamilyang Zhao na kausapin ako ng ganyan? Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Nasaktan siya? Xia Tian, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Maayos lang ako. Sige, Presidente Shen, binigay ko ang respetong hiling nyo. Pero ang pangalan ng aking pamilyang Zhao Xuemo, saan ko nalang ilalagay ang mukha ko? Ang probinsya ng ito. Ilang ulit na akong niloko gamit ang mga peking gamit. Papakialaman mo rin ba ito? Peking gamit? Oo. Ako ang bumili ng bagay na iyan. Ang pag-question sa gamit ko ay pag-question sa akin. Ang isang Shen Jiwen. Sa buong Hoshang, ikaw pa lang ang gumawa niyan. Mukhang malakas talaga ang loob niyo sa pamilyang Zhao. Presidente Shen, ibig niyo bang sabihin, ang enamel color double-eared vase na ito ay galing sa inyo? Hindi lang ang regalong dinala ko ngayong araw. Lahat ng iyan ay binili ko sa auction para ibigay kay Lolo Xia. Zhao X Xuemo, ano pang masasabi mo? Ha? Sinira mo ang enamel color double-eared vase? At sinira mo rin ang napakaraming mamahaling gamit? Tingnan natin kung gaano pakalaki ang pera ng pamilyang Zhao para pambayad sa lahat ng yan. Ano? Sinira mo ang enamel color double-eared vase? Magaling ka talagang pumili ng sisirain kung ano pa ang pinakamahal. Iyon ang binasag mo. Dahil ba sinabi mong totoo ay maniniwala na ako? Akala mo ba bata ang kaharap mo? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Totoo nga ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay mga opisyal na sertipiko ng Poly Auction House na ako mismo ang bumili para ibigay kay Lolo Xia. Ang Presidente Shen na ito ba ang aktor na kinuha mo? In fairness, parang totoo ang acting niya. Paano naman magiging ako? Samantalang ikaw, baka ikaw ang kumuha sa kaniya? Sa tingin ko nga, ay mas malapit ang relasyon ninyo ni Ginoong Shen. Presidente Shen, hindi ito maaari, di ba? Sabi ko na sa inyo kanina, totoo ito, totoo ito. Ayaw nyo lang kasing maniwala sa akin. O ngayon, anong masasabi nyo? Zhao Xuemo, tignan natin kung anong gagawin mo. Ako. Hindi. Imposible. Niloloko nyo lang ako. Nagkakunsa ba kayong lahat para lokohin ako? Sa talino mong iyan, kung talagang lolokohin ka namin, kailangan pa ba naming magkaisa? Mali ito, mali ito, mali ito. Matandang hukluban, itigil mo ang pag-arte. Sa itsura mong iyan, kaya mo bang maglabas ng 10 bilyong dolyar na cash? Magandang tanong yan. Patunay na hindi ka naman ganoon katanga. Ako ang bumili ng bagay na ito, kaya syempre kaya ko itong bayaran. Kapag kailangan ng patunayan, papatunayan ko sa takdang panahon. Pero sa ngayon, ang usapan natin ay ang bayad sa danyos. Shen Jiwen, kailangan mo ba talaga akong ipitin ng husto? Ginusto mo iyan, harapin mo ang bunga. Syempre, pwede ka namang hindi magbayad, pero gagamitin ko ang mga gamit na sinira mo para tapusin na ang inyong pamilyang Zhao. Pwede ko ring bilisan ang pagtapos sa iyo. Satisfied ka na ba? Sige, magbabayad ako. Hindi naman kami ganoon kahirap sa pamilyang Zhao para hindi makabayad. Ganoon ba? Matandang hukluban, sasabihin ko na rin sa iyo, ang aming pamilyang Zhao ay may kontrata na sa pamilyang Xia. Pipirmahan na bukas, hindi pa sigurado kung sino ang magwawagi sa huli. Ha. Gusto talaga kitang batiin. Kaya lang, ang kontrata ng pamilyang Zhao sa pamilyang Xia. Sigurado na ba talaga yan? Uncle Shen, bakit ka nakatingin sa akin? Hindi naman ako ang nagdedesisyon tungkol diyan. Miss Xia, tinignan lang kita ng minsan sa gitna ng maraming tao. Kaya pakiusap, huwag mo na itong bigyang pansin. Tigil na. Shen Jiwen, huwag mong kalilimutan na isa ka lang namang alagang aso ni pamilyang Xia. Huwag kang mag-astang makapangyarihan dito. Zhao Xuemo, sinusubukan mo ang pasensya ko. Bayad o parusa? Pumili ka sa dalawa. Sige, magbabayad ako. Bukas ay dadalhin ko rito ang pera. Siguraduhin mo lang na marami kang dalang bill counter, yung maganda ang kalidad. Tita Jiang, di ba po nangako kayo sa akin tungkol sa kasal namin ni Bai Hao? Tuloy pa rin po ba iyon? Oo naman, syempre. Basta't kaya mong maging kapantay ni Shen Jiwen, wala naman akong dahilan para tumanggi. Bai Hao, pagkatapos ng araw na bukas, malalaman mo rin kung sino ang dapat mong pakasalan. Sandali, Uncle Shen, ano pa po ang kailangan nyo? yung singsing na sinira mo, nagkakahalaga iyon ng 5 bilyong dolyar. Zhao Xuemo, hindi mo naman siguro iyon nalimutan? Ikaw na matanda ka. Huwag mo kaming apihin ng ganyan. Sa tono ng pananalita mo, parang sa halip na magbayad, mas pinili mong maparusahan, tao. Wala po akong sinabing ganyan. Magbabayad ako.
Maghahanap na ako ng pera ngayon. Aalis na ako. Tanda, sinasabi ko sa'yo, ang tungkol dito. Kailangan talagang turuan ng leksyon ng babaeng iyon. Pa, may malaking problema po. Bakit ka ba nagmamadali? Anong nangyari sa mukha mo? Sinong nambuli sa'yo? Dahil po sa walang hiya at matandang Shen Jiwen na iyon, pinupuwersa niya akong magbayad, 10 bilyong dolyar na cash. At isa pa, maaari niyang sirain ang pakikipagtulungan natin kay pamilyang Xia. Ano? Ang order na iyon ay napakahalaga para sa tagumpay ng pamilyang Zhao natin. Teka, ang sabi mo ba ay si Shen Jiwen? Ano ba ang tingin niya sa sarili niya para makialam sa mga usapin ni pamilyang Xia? Pa, para makasiguro, sa tingin ko dapat na agad tayong humanap ng ibang grupo sa pamilyang Xia. Pumunta tayo kay pamilyang Gao para humingi ng tulong. Mukhang wala na tayong ibang pagpipilian. Mabuti naman talaga ang ugnayan natin sa pamilyang Gao. Kaya kung hihingi tayo ng tulong, tiyak na tutulungan nila tayo. Tama ka po. Kapag natapos na ang problemang ito, talagang reresolbahin ko ito laban kay Shen Jiwen, pati na kay Xin Tian, kasama pa sina Bai Hao at Bai Guangzhao. Pagbabayarin ko silang lahat. Walang makakatakas sa kanila. Huwag na tayong magsayang ng oras. Pumunta na tayo ngayon din para hanapin ang iyong Uncle Gao. Tara. Tara na. Old Gao, tungkol sa bagay na ito, ikaw lang po ang makakatulong sa akin. Dapat po talaga tulungan niyo po kami. Uncle Gao, bukas na kami makikipagpirmahan ng kontrata sa pamilyang Xia. Nag-aalala lang ako na baka magkaroon ng problema. Tama po yon. Bukas ay Dragon Boat Festival, di ba? Opo, tama po. Tungkol sa pipirmahan nyo, iniisip ng pamilyang Xia kung dapat ba itong maghintay hanggang matapos ang okasyon. Sandali po. Huwag naman po, Old Gao, ang tungkol dito ay kailangan mong ituloy para sa akin. Kung hindi, ay hindi na ako makakatulog ng maayos. Lahat ng ito ay dapat maghintay hanggang sa makapagbigay na ako ng regalo sa napaka-importanting tao na iyon. Pero paano ang kontrata sa pamilyang Xia? Ganito na lang. Sakto at bukas ay pupunta ako sa Xiaojiakun Village. Pumunta ka na lang doon at hanapin ako. Sige po, sige po. Sa Xiaojiakun Village? Tamang-tama. Hay nako, napakapanghihinayang. Pero okay lang, Binibini, mamaya ay magpapadala ulit ako ng tao para magdala ng isa pang set. Huwag na po. Uncle Shens, napakarami niyo na pong naitulong ngayong araw. Marami na po akong utang na loob sa inyo. Hindi, ako ang may utang sa pamilya nyo. May utang po kayo sa pamilya namin? Uncle Shen, ano po ba talaga ang kaugnayan niyo sa amin? Anong kaugnayan? Siya ang tagapagligtas ng buhay ko. Kahit pa po tagapagligtas kayo, noon pa man ay marami na po kayong naipadala sa amin, pati ngayong araw, ang mga ito. Hindi po, hindi lang po ang buhay ko ang iniligtas niya. Iniligtas niya ang buong pamilya ko. Opo, talaga pong iniligtas niya ang buong pamilya ko. Ganyan ba talaga nagkakilala si Uncle Shen at ang pamilya ko? Hindi rin sinabi sa akin ni na mama at papa. Tila ba may pinaplano ring malaking bagay si Uncle Shen? Hindi ako dapat mabuko. Siya nga pala, Miss Xia. Bigla ko lang naalala na may meeting pa pala ako na dapat kong pangunahan. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako. At heto, iwan ko na ito sa inyo bilang alaala. Pasensya na po, nawala lang ako sa sarili kanina. Ayos lang po iyon. Tara na. Kung talagang ang makukuha mo ang halagang iyon, pwede ko ring i-consider na bigyan ka ng pagkakataon na makasama mo si Bai Hao. Ma, ayos ka lang ba? Ganoon ba talaga tayo kahirap para maghabol sa pera? Ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti mo. Tumigil na po kayo. Para lang sa sarili niyo ang ginagawa niyo. Sumusobra ka na. Ikaw na bata ka. Sumusuway ka na sa akin. Xia Tian, tara na. Nakakagalit talaga? Tingnan mo ang ugali ng anak mo. Sabihin mo nga matatawag bang pagtakas sa bahay ang ginawa mo? Sana pala, ay hindi na muna ako bumalik. Bukas na ang pagdiriwang ng Dragon Boat Festival. Meron akong naisip na matapang na plano. Gaano naman ka-iskandaloso iyan? Paano kung doon muna ako sa inyo magpalipas ng festival? Hindi pwede. Bawal. Peke lang naman ang relasyon nating dalawa. At sa totoo lang, tapos na ang usapan sa pagitan nating dalawa. Tapos na? Anong tapos na? Ngayong, kinalaban mo na ng husto si Zhao Xuemo kung wala ako para protektahan ka. Sa tingin mo ba ay magiging ligtas ka? Wala akong pakialam kahit kalabanin ko pa siya. Ang inaalala ko lang ay baka madamay pa ang mga magulang ko, pati na ang lolo ko. Kaya nga, mas lalo mo kailangang manatili sa ilalim ng proteksyon ko, di ba? Ganito na lang,
pagbibigyan na kita at magpapanggap pa rin ako bilang boyfriend mo sa loob ng ilang panahon. Magkunwari muna tayo bilang magkasintahan ng ilang panahon pa. Hindi pwede, hindi pwede. Sa loob lang ng ilang araw na ito, ay napakarami nang nangyaring kung ano-ano. Kung itutuloy pa natin ito, mas lalo lang magugulo ang lahat. Siya, Tian? Tinatanggihan mo ba ako talaga? Alam mo ba, sa buong Husiang, kung gaano karaming babae ang lumalapit at naghahabol sa akin. At si Zhao Xuemo ay isa lang sa mga ordinaryong babae doon. Iyon na nga ang ibig kong sabihin. Isang Zhao Xuemo pa lang ay nakakatakot na ng ganoon. Paano pa kung marami ng gaya ni Zhao Xuemo? Wag na lang, wag na lang. Sumasakit ang ulo ko sa kaisipan pa lang. Sige, ganito. Umupo ka rito. Nang malapit, may sasabihin akong sikreto sa iyo. Ikaw, ang bastos mo. Siya, Tian, ito ang aking unang halik. Dapat kang maging responsable. Ikaw. Ikaw naman talaga ang may gawa noon. Isa pa, tayong dalawa ay hindi naman tunay na magkasintahan, tsaka isa lamang akong taga-bukid, isang simpleng babae mula sa probinsya. Isang probinsyana, naiintindihan mo ba? Walang problema iyon. Bubuhayin kita. Ikaw, ako, kasama mo. Tama na, wala nang pero-pero. O sige, usapang seryoso tayo. Hindi mo ba napapansin na sina Shen Jiwen at Presidente Shen ay parang may kakaiba sa kanila? Nararamdaman ko rin iyan. At pakiramdam ko, ang ugnayan niya sa iyo ay hindi pangkaraniwan. Ang daming mamahaling regalo na ibinibigay niya agad-agad. Parang may hindi tama rito. Ganito, tawagan mo at itanong mo. Tatanungin ko muna si Mama. Tiyak na may itinatago sila sa akin. Aalamin ko muna ang totoo. Kukunin ko ang buong lugar na ito. Sige po, asikasuhin ko na po agad. Tumatawag ang anak natin? Sagutin mo. Hello, Tian? Hello, Ma. Bakit ka napatawag sa ganitong oras? Hindi ba dapat ay nandyan ka ngayon sa bahay ng boyfriend mo? Sabihin niyo na po sa akin. Mayroon ba kayong itinatago sa akin? Ano kasi? Paano naman mangyayari iyon? Ano naman ang bagay na itatalim namin sa iyo? Wala ah. Kailan ba kita niloko? Masyado po kasing nakakapagtaka. Dahil ngayong araw, binigyan ako ni Uncle Shen ng isang antigong gamit na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. At ngayong araw ko lang din nalaman na si Uncle Shen ay ang chairman ng Jiwen Group. Dahil sa pagtulong niya sa akin ngayon, ay nakabangga pa niya ang pamilyang Zhao. Ngayong araw, binigyan ako ni Uncle Shen ng isang antigong gamit na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. At ngayong araw ko lang din nalaman na si Uncle Shen ay ang chairman ng Jiwen Group. Dahil sa pagtulong niya sa akin ngayon, ay nakabangga pa niya ang pamilyang Zhao. Siya nga talaga ang chairman ng Jiwen Group. Sa madaling salita, ang karaniwang luto sa bahay natin ay kasing sarap ng pagkain sa 7-star hotel. At sasabihin niyo pa rin na wala itong problema? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Tayo at ang iyong si Uncle Shen ay mayroon niyang espesyal na ugnayan. Anak, noon kasi ay tunay naming nailigtas ang pamilya ni Uncle Shen. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Tungkol naman sa ibang mga bagay, pag uwi mo bukas, sasabihin ko na sa iyo ng harapan. Alam ko na, mayroon kayong pinaplano. At ayaw nyo lang na malaman ko? Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong makikipagtulungan ako at itatago ko ang lihim nyo. Anak, may nahulaan ka na ba? Alam ko na po iyon, hindi ko lang sinasabi. Sa tingin ko sa inyo, Pa at Ma, ayaw nyo na ring magsaka at gusto nyo na ring magnegosyo, kaya sumasabay kayong mag-aral kay Uncle Shen. Kundi, paano nyo magagawang lokohin ang mga tao ng ganoon? Siya nga pala, siya Tian. Bukas, ay anyayahan mo rin ang mga magulang ni Bai Hao. Festival ng Dragon Boat bukas. Kakain tayong lahat ng magkakasama bilang pamilya. Sige po, naintindihan ko na. Doon na lang muna tayo. Hala, sandali. Curious lang ako. Ano ba ang pinag-usapan nyo? Hindi ito maipapaliwanag sa isang upuan. Sasabihin ko na lang sa iyo pag uwi natin bukas. Saan tayo tutuloy ngayong gabi? Bakit hindi sa bahay ko na lang? May property pa ako rito sa malapit. Hindi maaari, dahil nating dalawa ay hindi pa seryoso ang lahat sa ngayon. Kahit na ano pa mang sabihin mo, hinding-hindi kita ituturing na peking girlfriend. Pero ako, Ay nako, sige na. Wala nang pero-pero. Oh, halika na. uy, hintayin mo ako. Siya, Tian. Kailan mo kaya ako makikilala talaga? Inimbitahan po tayo ni Xiatian na pumunta sa bahay nila. Sige ba? Wala akong interes na pumunta sa probinsya. O siya, kung ayaw mong sumama, si Papa na lang ang sasama. Hindi ba mas mabuting makita natin ito? Para malaman natin ng husto ang sitwasyon ng pamilya ni Xiatian. Bai Guangzhou, kapag naglakas loob kang pumunta doon, ako ay
Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Tapat ang imbitasyon ni Shatian. Huwag kang ganyan. Hindi mo ba siya bibigyan man lang ng kahit konting galang? Sabi nang hindi ako sasama at hindi talaga ako sasama. Hindi ka ba man lang nagtataka kung ano ba talaga ang lagay ng pamilya ni Shatian? Paano kung totoo nga na isa siyang anak ng isang makapangyarihang tao? Suntok sa buwan yan. Paano mangyayari iyon? Taga-probinsya ang pamilya niya. Napakalayo at napakadumi doon. Kung ganoon, paano mo ipaliliwanag ang nangyari kahapon? Huwag mong kakalimutan, ang Jao Xuemo na iyon ay kailangang magbayad ng 10 bilyong dolyar. Sige, sasama na rin ako. Punta na, sama tayong lahat. Sige na. Bakit ba ang daming insekto dito? Kakarating lang sa baryo pero kinakagat na ako. Sa totoo lang, hindi na ako tutuloy. Huwag kang mag-alala, ayos lang yan. Hindi ba si Chairman Gao iyon? Anong ginagawa niya dito? Punong guro ng nayon. Oh, Shatian. Nakabalik ka na pala? Punong guro ng nayon. Ano po ang pinagkakaabalahan nyo? Hindi ba dahil ang kotseng ito ay masyadong pansinin? Sa karag-karag na kotseng iyan, ano ba ang kailangang itago? Wala namang halaga yan. Ikaw talagang bata ka. Mauna na po kami. Oh, sige, sige. Karag-karag? Mukhang Porsche kaya nito ha? Hindi naman ito mukhang karag-karag. Anong kayen? Zotie iyan. At second hand lang iyan. Sabi ni punong guro ng nayon, ang bulok na kotseng iyan ay nagkakahalaga lang ng 30,000 dolyar. Namalikmata ba uli ako? Shatian, ang taong iyon kanina, ano ang tawag mo sa kanya? Punong guro ng nayon po. Hindi ba iyan si Gao Qming, si Chairman Gao? Nagbibiro po ba kayo, Tito? Sinasabi niyo po bang ang punong guro ng nayon na iyon ay isang boss? Ay naku, si Gao Qming, ang chairman ng Longjing Group. Ang ibig niyo po bang sabihin ay chairman ng punong barangay? Oo, siya nga si Gao Qming. Tay, kilala mo po si Gao Qming? Paano ko naman makikita ng personal ang isang sikat na tao? Nakita ko lang siya sa TV. Si Gao Qming? Dito sa liblib na lugar na ito, magtatrabaho siya bilang punong barangay? Kahit aso, aayaw sa basurang lugar na ito. Tama na ma. Huwag ka na masyadong mag-react. Malapit na tayo. Ako pa ang masyadong nagre-react? Kinagat na ang braso ko sa sobrang daming insekto. Tapos sinisisi mo pa ako. Kapag nakarating na tayo, at madidismaya na naman ako, huwag mo akong sisisihin kung mas masasakit pa ang sabihin ko. Ay nako, tama na muna. Itigil nyo na yan. Tita, tingnan mo. Ang bahay namin ay doon sa unahan. Ano namang klaseng pangit na lugar to? Tito, tita, pumunta po ng syudad ang mga magulang at lolo ko, at tila hindi pa sila nakakabalik. Mabuti nang hindi pa sila nakabalik. Alis na tayo. Tara na. Ayos lang yan, Shatian. Ituloy mo lang kami sa loob. Sige po. Mas mahirap pa pala sila sa inaasahan ko. Hindi pwede. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ang probinsyanang ito. Ito ay isang flower pot mula pa sa panahon ng Northern Song. Isang oval Narcissus basin na gawa sa root kill ng Northern Song. Sandali tay, nagbibiro ka lang po, di ba? Old Bay, nababaliw ka na ba? Sa ganitong kahirap na lugar, posible bang magkaroon ng ganyan kamahal na gamit? Hindi ako nagkakamali. Orihinal ang isang ito. Sa ganitong kalidad, napakabihira nito at hindi matutumbasan ng pera. Tito, huwag niyo na po yan hawakan. Madumi po ang bagay na yan. Ito ay ginagamit lang sa bahay namin bilang kainan ng aso. Ano? Ang napakahalagang kayamanang ito ay ginagamit nyo lang sa pagpapakain ng aso? Ano? Ang kayamanang ito, ipapakain nyo lang sa aso? Oo naman. Napakasayang naman. Pwede bang tumigil ka sa pagngalngal? Nakakaabala ka na. Sa baba ng tingin mo sa mga gamit. Kahit basurang napulot sa daan ituturing mo pang kayamanan. Dito sa liblib na lugar na ito, anong klaseng kayamanan naman ang makikita? Dahil ayaw mong maniwala sa akin, maghahanap ako ng tao. May kilala akong magaling na eksperto sa mga antigong gamit. Kukuhanan ko ito ng larawan at isesend ko sa kanya. Paniguradong hindi siya magkakamali sa pagtingin dito. Hello, Master Jiang. Pakitingnan nga po para sa akin. Ang kayamanang ito, tunay ba itong antigo? Salamat po. Maraming salamat po. Hello, Ma. Nasaan na ba kayo? Mamimili lang kami ng kaunting lulutuin at babalik na rin. Huwag na kayong mamili. Nandito na ang mga magulang nila. Bumalik na agad kayo.
Mahal, pakitingnan ang dokumentong ito. Walang problema. Tagapangulo, ito na po ang huling dokumento tungkol sa pagbili ng kumpanya. Ayusin nyo na yan agad. Kailangan ko bumalik sa probinsya para sa okasyon ngayon. Sige na. Opo. Mahal, 20 taon na ang nakalipas. Panahon na para malaman ng anak natin ang totoong nangyari. Sige. Napakabaho talaga rito sa probinsya. Tita, magsisindi lang ako ng insenso. Hintayin niyo lang ako sandali. Ayan, tapos na. Wow, napakabango naman. Amoy ng mask ang isang ito. Laubay, ano ba talagang nangyayari sa iyo? Masyado kang OA mag-react. Paano naging posible iyon? Sabi ng lolo ko, ilang sentimo lang ang halaga nito kada kilo. Sa bahay namin, mahigit 20 taon na naming ginagamit ito. Shiwar, kurutin mo nga ako. May sakit ka ba sa utak? Kurutin mo ako para malaman ko kung nananaginip lang ba ako. Totoo nga. Dali, wag na kayong umupo. Tayo muna. Ano bang ginagawa mo, Bay Guangzhou? Hindi ba ito ay ang maliit na dahon na kahoy na sandalo? Napakapambihirang bagay nito. Tapos sa bahay nyo ginagawa nyo lang itong bangko para upuan? Ang bangkong ito ay sadyang ginawa para upuan. Sayang naman. Ang tatay mo, parang may kakaiba sa kanya. Anong sinasabi mo? Maayos ang lagay ng tatay ko? Pero bakit? Gulat na gulat siya? Bakit may tuta rito? Takot na takot ako sa aso. Ang laki mong lalaki, tapos takot ka pa rin sa aso? Maghintay ka. Laifu, halika na rito at uminom. Wag mong galawin! Tito, matibay ang mangkok na ito. Hindi mo naman po aakalain uli na antigong gamit ito. Siya, Tian? Magsabi ka kay Tito ng totoong nangyari? Ano ba talaga ang trabaho ng pamilya nyo? Ang pamilya namin ay isa lamang karaniwang pamilya sa probinsya. Imposible. Kahit pa ang pinakamayamang tao, imposibleng magkaroon ang pamilya nila ng ganito karaming kayamanan. Kasi, Tito, sa totoo lang, magsasabi na ako sa inyo, ang tatay ko po, mahilig siyang mamulot ng mga kalakal, kaya ang lahat ng gamit na ito ay mga napulot niya lang. Hindi ako naniniwala. Ayos lang. Ipinadala ko na ang litrato sa master. Tingnan natin ang magiging sagot niya. Hello po, master. Guangzhou, ang mga gamit na iyan ay orihinal at totoo. Paano ka nagkaroon ng ganitong mga kayamanan? Sabihin mo sa akin, nasaan ka? Papunta na ako dyan agad? Pupunta na ako agad. Totoo ba yan? Nasa Xiaojiakun Village ako. Sige, hintayin mo ako. Parating na ako. Sige. Bay Guangzhou, baliw ka ba o sadyang may sakit ka lang sa utak? Kung may sakit ka, magpagamot ka sa ospital, okay? Huwag kang dito sa bahay ng probinsyanong ito magpahiya sa akin. Ma, bakit mo sinasabi iyan kay Shatian? Tsaka si Papa. Medyo sobra na po ang sinasabi niya. Kayo talaga, mga bulag sa katotohanan. Lahat ng mga gamit na ito ay talagang walang katumbas na halaga. Sige na. Hindi ko na ito ipapaliwanag sa inyo. Parating na si Master Zhang maya-maya. Tignan natin kung ano ang sasabihin niya. Sige, hihintayin ko kung paano pagdating ni Master Zhang ay malalaman ang totoo. Bakit wala pa rin hanggang ngayon si Master Zhang? Narito na ako. Master Zhang, dumating po kayo. Kaya pakitingnan muna itong paso ng bulaklak. Nandyan lang iyon. Halikayo. Sige po. Guangzhou, sa pagkakataong ito, hindi mo talaga ako niloko. Ito talaga ang Northern Song Dynasty Rukil na Celadon Oval Narcissus Basin? Totoo yan, hindi ba? Siyempre, totoo ito. Ang mapanatili itong ganito kaayos ay isa talagang himala. Parang may mali. Anong mali doon? Tama na tama to. Guangzhou, mayroon ka pa bang ibang mga antigo? Mayroon po. Halika rito. Maupo po kayo. Tingnan nyo naman ang mangkok na ito. Grabe. Napakaganda. Hindi ka panipaniwala. Master Zhang, sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Ang mangkok na ito
ay noong kami ng tatay ko ay mamasyal sa labas. Napulot lang po niya ito. Tama. Ito nga yon. Ito nga. Noong nakaraang mga taon, sa isang subasta, may lumitaw na eksaktong kamukha nito na blue and white porcelain bowl. Hindi ito mahalata ng iba. Pero sa isang tingin ko lang ay alam ko na ang nandoon sa subasta ay huwad. Isa lamang iyong pekeng kopya. Master, pakitingin po ulit itong palakol. Ito ay ang Dragon Pattern Bronze Yue. Paano nangyari iyon? Sa maliit na bakurang ito, mayroon pa palang ganitong klaseng kayamanan? Ay naku ka talaga. Siya Tian, magsabi ka ng totoo kay Tito? Paanong ang pamilya nyo ay nagkaroon ng napakaraming kayamanan? Tito, magsasabi po ako ng totoo. Ang mga bagay na ito ay pinulot lang talaga ng tatay ko. Ang mga ganitong kalawangin na gamit, marami pa kaming ganyan sa bahay. Ano? Marami? Kalawangin? Imposible iyan. Ang ganitong uri ng kayamanan, para sa isang ordinaryong tao, ang magkaroon ng isa nito sa koleksyon ay mas mahirap pa sa umakyat ng langit. Sinasabi mong marami kayo niyan sa bahay nyo? Ang yabang mo naman. Pumuporma ka na agad dahil lang dyan. Nagkataon lang na suwerte ka. At nakapulot ka ng ilang gamit na may halaga. Ma, naman po kayo. Tita, hindi po ako nagmamayabang. Kung hindi kayo naniniwala, ay kukunin ko at ipapakita sa inyo. Sige, pakikuha na. Mayroon pang malaking piraso, pero hindi ko na po talaga kayang buhatin. May ilan ding mga porselana na napulot din lahat ng tatay ko. Napakadaming kayamanan. Master. Ang dalawang ito? Kailangan ba talagang mag-react ng ganyan? Master, totoo ba ang lahat ng ito? Bakit parang sa paningin ko ay parang totoo ang lahat ng ito? Ang mga ito ay puro orihinal. Tingnan nyo ang florera na ito. Ang mga calligraphy at pinta. Ang lahat ng ito ay tunay talaga. Pero ang mga kayamanang ito, paanong napunta sa ganitong lugar? Hindi ito tama. Hindi ito maganda. Si Atian, hindi halata na may tinatago ka palang galing. Hindi ko rin po alam. Nagkukunwari ka pa. Seryoso po, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Tingnan nyo itong florera. Tingnan nyo po. Isa itong tunay na gawa ni Huang Tingjian. Napakabihira nito. Kahanga-hanga. Talagang kamangha-mangha. Tingnan nyo. Ito ang shrimp na gawa ni Chi Baishi. Hindi po yata maaari ito. Ineng, ang mga antigo na ito, ibebenta mo ba? Pwede naman po. Pero ang mga bagay bang ito ay may halaga talaga? Ineng, kung ang mga gamit na ito ay ipapasa mo sa akin, sisiguraduhin ko na sa mundo ng mga antigo ay sisikat ang pangalan mo. Kung mabebenta ko ang mga ito, hindi na kailangang magpakahirap pa sa trabaho ni na mama at papa. Kapag nagpakasal na ako kay Baihao, ang mga ito ay pupwede kong maging dote. Magkakaroon din ako ng sariling dangal. Sige po, ibabalot ko na ang mga ito. Sige. Ito, sobrang swerte naman yata nito. Paano siya nakakuha ng tumpok na pambansang kayamanan? Nakuha lang? Po? Hindi iyan maaari. Para sa mga ganitong antik, sa mga simpleng pamilya, ay mahirap nang makakuha ng kahit isa lang. Hindi ito posibleng napulot lang. Ibig bang sabihin, ang pamilyang siya na ito ay isa nga talagang lihim na bilyonaryo? Ganoon ba siya kayaman? Kahit pa pinakamayaman na tao siya, hindi dapat ganito tratuhin ang mga antik. Kung ang mga ito ay totoo, hindi ba't yayaman na tayo ng sobra? Ang mga gamit na ito ay nagkakahalaga ng ilang 10 bilyong dolyar at dagdag pa ang ibabayad sa kanya ng Zhao Xuemo na mahigit 10 bilyon. Diyos ko po, yayaman na ba talaga ako? Siya Tian, anak ko. Masama ang naging ugali ni tita noon. Hindi ka naman nagtatanim ng sama ng loob, di ba? Ma, ang bilis naman ng pagbabago ng isip mo. Tita, kayo po ang nanay ni Baihao, kaya syempre po, hindi ako nagtatampo. Ma, matagal ko na pong sinabi. Hindi basta-basta ang Xiatian. Alam ko na, talagang ang anak ko ay magaling pumili. Sinasabi ko na nga ba, kung bakit hindi mo gusto ang Zhao Xuemo na iyon. Ang totoo, hinihintay mo lang ang mama mo dito para bigyan si mama ng isang sorpresa. Ma, ano po bang sinasabi nyo? Alam ko na ang anak ko ay hindi papatol sa isang ordinaryong tao lang. Akala mo ba, lahat ay katulad mo na matapobre at pera lang ang habol?
Narinig niyo naman yon. Akala ko pa naman ang pamilya Bai ay magiging tapat sa pakikitungo sa siyatiyan namin. Iyon pala ay dahil lang sa pera. Huwag munang magmadali. Marahil ay hindi ito ang iniisip natin. Habang hindi pa inaanunsyo na si Xia Tian ay ang tagapagmana ng Xia Group, kailangan nating mabuti na subukin si Bai Hao, pati na ang buong pamilya Bai. Tama ang sinabi ng asawa ko. Tandaan nyo, bago ang pananghalian ngayong tanghali, hindi natin dapat ilantad ang ating pagkakakilanlan bilang mga Xia. Tara, pumasok na tayo sa loob. Xia Tian, nandito na kami. Lolo, Papa, Mama, bumalik na po kayo. Kumusta po, Lolo? Kumusta po, Tito at Tita? Napakaswerte ng ating si Shatian na nakahanap ng ganito kagwapo na boyfriend. Sinuswerte talaga siya. Biro lang yon, Tito. Na mapangasawa si Shatian, ang tunay kong suwerte. Balae, narito na pala kayo. Kayo po ay ang nanay ni Bai Hao? Oo, ako si Jiangshu. Kumusta po kayo? Ako, ang tatay ni Bai Hao. Ang pangalan ko ay Bai Guangzhao. At ito naman ang isang eksperto sa antigong gamit, si Master Jia. Magandang araw sa inyong lahat. Isang eksperto sa antigo? Maraming salamat at pinaunlakan ninyo ang pagpunta rito sa probinsiya. Pasensya na po sa abala. Huwag kayong mag-alala. Maganda ang paligid dito. Dito sa probinsya, presko ang hangin, kaya gusto rin naming lumabas para makahinga ng malalim. Tay, Nay, sabi po ni Master Zhang, lahat ng mga gamit natin dito ay mga antigo. Sabi po ni Master Zhang, totoo raw ang lahat ng ito. Ganun ba? Mahal ko, hindi ko akalain na mga pulot kung ano-anong gamit ay ganun pala talaga kahalaga. Tay, ang mga bagay na ito, talaga bang pinulot nyo lang ang mga ito? Oo. Nagbibiro po yata kayo. Saan naman kayo makakakuha ng ganitong karaming kayamanan? Alam ko na po, ang mga ito ay ang inyong koleksyon. Pero hindi naman talaga ito. Huwag na po kayong magkaila. Pakibilisan nyo lang. Pakilabas na ang mga sertipiko, lahat ng mga kayamanan ninyo. Bibilhin ko silang lahat. Anong sertipiko po? Madalas ko po kasing pinupulot ang mga bagay na ito. Pero wala akong nakitang kahit anong sertipiko. Kunwari pa ito, kung ang sinasabi nyo po ay totoo, kung walang mga sertipiko, ibig sabihin ang mga ito ay nakaw na gamit. Nakaw? Pa, itigil mo na ang pakikipagbiro. Sabi ko nang pinulot ko lang yan. Pinulot ko lang. Noong oras na yun, wala naman ako nakitang sertipiko. Ngayon ko lang narinig ang tungkol dyan. Wala ka ba talagang sertipiko? Kung gayon, nakaw ang lahat ng ito. Ano? Nakaw na gamit? Nagbibiro ba kayo? Mga magnanakaw ba kayo? Anak, huwag kang tumabi sa kanila. Ma, hindi. Ano kasi ito? Hindi pa naman kumpirmado ang lahat. Bakit mo nasasabi yan? Tita, bakit mo po nasasabi ang mga ganyang bagay? Maaaring wala kaming pera at galing sa probinsya, pero kami ay marangal na tao. Paano nyo masasabing magnanakaw kami? Kahit pa hindi mo aminin, iyon ang totoo. Magsalita ka nga, paano mo nakuha ang mga nakaw na gamit na ito? Sinasabi ko na nga ba, Kai, isang pamilyang taga-probinsya, paanong magkakaroon ng ganyang kayamanan? Iyon pala ay ninakaw at galing sa krimen, umasa pa naman ako sa wala. Hindi mahalaga kung saan ang galing ang mga ito. Kung interesado kayo, siguro mamaya na lang po ko ikukwento sa inyo kung paano ko sila natagpuan. Pero hindi ngayon. Kung hindi ka magsasalita ngayon, paano naging hindi ito galing sa nakaw, ha? Sasabihin ko sa inyo, hindi ako papayag na ang anak ko ay magpakasal sa isang magnanakaw. Ma, bakit ayaw nyo na lang maniwala kina Xia Tian at Uncle Xia? Sige, sabihan mo sila na ipakita ang mga sertipiko at maniniwala ako. Kung hindi nila mailalabas, isa silang mga kriminal. Sinasabi ko na nga ba na ang mga ito ay katulad ng mga antigong gamit na nahukay kamakailan lamang. Iyon pala, nagmula ang lahat ng ito sa loob ng mga libingan. Shetian, ganap ka lang may sapat na gulang. Ngayon, ang gusto ko lang itanong, kung maparap ka sa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Ikaw nang bahalang magdesisyon. Nasa likuran mo ang iyong ama at ina, pati na rin ang iyong lolo na sumusuporta sa iyo. Naiintindihan ko po. Bai Hao, naniniwala ka ba sa akin? Oo, naniniwala ako sa iyo. Anak, ano bang kamalasan ang nakain mo? Kahit ganito na ang nangyayari, naniniwala ka pa rin sa kanila. Mga magnanakaw sila sa libingan. Umalis na tayo agad. Dahil kung isusumbong natin sila sa mga autoridad, malaking gantimpala iyon para sa atin. Chuemo, anong problema?
Nakita mo ba ang iyong Uncle Gao? Hindi po pa. Mukhang dito ang bahay ng walang hiyang si Xiatia. Kaya naman pala, ang tungkol sa Xiaojiakun Village na sinasabi ni Uncle Gao ay pamilyar sa akin dahil bahay pala nila ito. Ang iyong Uncle Gao, posible kayang i-develop niya ang nayon na ito? Malaki ang posibilidad. Sasabihin ko po kay Uncle Gao sa susunod, kahit kaninong bahay ang gibain, hindi pwedeng gibain ang bahay ng babaeng iyon. Maaga pa sa ngayon, hula ko ay ang iyong Uncle Gao ay wala pa dito sa nayon. O baka ganito na lang. Pumasok muna tayo para tingnan. Gusto kong makita kung ano ang mayroon ang babaeng Xiatian na iyan para magkaroon siya ng lakas ng loob na agawan ng anak ko. Tara pa. Pa, teka lang. Mukhang may nangyayaring gulo sa loob. Makinig muna tayo bago tayo pumasok. Kung sasabihin mo ng mga kawatan kami sa puntod, kailangang magpakita ka ng ebidensya dahil kung hindi, paninirang puri iyan. Wala akong panahon para makipag-usap sa iyo. At pati ikaw, sabi ko nang huwag tayong pupunta, pero nagpumilit ka pa rin. Ngayon, ayan na, napadpad tayo sa lungga ng mga kawatan. Bilisan mo, tumawag na tayo sa 911. Gawin mo ito, para masiguro nating hindi tayo madadamay. Anak, halika na at umalis na tayo. Ayoko po, ma. Naniniwala po ako kay Uncle Xia. At naniniwala rin ako kay Xiatian. Hindi magsisinungaling ang tingin ni Xiatian. Ikaw talagang bata ka. Sige, sige. Tumawag na tayo ng pulis ngayon din. At hayaan nating sila ang humusga. Aba, talaga namang kapana-panabik. Akala ko ay mula sa marangyang pamilya. Hindi ko akalain na pamilya pala kayo ng mga kawatan. Sinong may sabi sa inyong pumunta rito? Hindi kayo welcome dito. Kung hindi ako pumunta rito, paano ko malalaman na may ganitong talento ka pala? Huwag mo kaming pagbintangan ng mali. Paano naging mali ang paratang ko? Kung ganoon, ipaliwanag mo ng mabuti, saan galing ang lahat ng mga gamit na ito? Tama. Kaya mo ba itong ipaliwanag? Miss Zhao, anong nakapagdala sa iyo rito sa lugar na ito? Siyempre, dahil ito sa gawaing masama ng mga kriminal dito. Ito bang sitwasyon na ito? Baka maging hindi na ito makontrol? Dapat ko na bang ilabas ang mga certificate ng koleksyon? Huwag kang mag-alala. Ngayon ang tamang pagkakataon para subukan ang kakayahan ng ating anak. Master Zhang, narinig ko sa labas kanina na tama ang lahat ng sinabi niyo po. Kaya ngayon, pakiusap na tingnan niyo po ulit. Kung tutuusin, isang malaking bagay ang pagnanakaw sa puntod, hindi natin maaaring pagbintangan ang sinumang mabuting tao. At syempre, hindi rin natin pwedeng palampasin ang sinumang masamang kriminal. Miss Zhao, huwag po kayong mag-alala. Ang mga salot na ito sa mundo ng mga antigo ay sisiguraduhin kong mapaparusahan ng batas. Tama. Hinding-hindi kami papayag diyan. Ay, oo nga pala. Yung regalo mo kay Pamilyang Bay noong araw na iyon, galing ba sa puntod iyon? Nakakaaliw naman. Ano? Mula sa puntod? Siguradong ang mga iyon ay malas na gamit. Ikaw na masamang babae ka, ano ba ang atraso namin sa iyo? Bakit mo kami ginaganyan? Ma, Zhao Xuemo, hindi ka ba talaga titigil? Huwag mo siyang pansinin. Lalabas din ang katotohanan, hindi niya tayo madudumihan. Nagitiwala ako sa pagkatao ng mga magulang ko. Pinaparatangan kita? Sige, kung talagang kaya mo, maglabas ka ng ebidensya para patunayan ito. Kung hindi ay tumigil ka na sa pag-iingay. Ginoong Bay, Ginang Bay, bakit hindi na lang tayo maging prangka? Tungkol sa kasal ng anak ko, kaming mga pamilyang Zhao ay talagang tapat sa inyo. Saka, huwag ninyong kakalimutan, kaming mga pamilyang Zhao ay nakatakda ng pumirma ng kontrata sa Xia Group. Naku po, Miss Zhao, napakabait niyo naman po. Ang bayhaw namin, para makasal kay Xuemo, ay talagang isang napakalaking swerte sa buhay niya. Ma, kailan ko ba sinabing pakakasalan ko si Zhao Xuemo? Huwag po kayong basta-basta pumayag. Bayhaw, bakit mo iyan sinasabi sa akin? Ang nararamdaman ko para sa iyo, hindi mo ba talaga alam? Hindi kanya pakakasalan dahil boyfriend ko siya. Di ako pakakasalan ka na isa lamang magnanakaw ng gamit sa sementeryo? Uulitin ko sa'yo, hindi ako magnanakaw ng gamit sa sementeryo. Ang tatay mo ay ganoon, pati ang nanay mo, kaya ganoon ka rin. Hay nako, tama na. Huwag na kayong mag-away. Tawagin na lang ang mga otoridad para ipaimbestiga ito ng maayos sa pulis. Kung totoong ninakaw ang mga ito, sisiguraduhin kong pipigilan ko ang kasalang ito. Kung hindi naman ito nakaw, ako, si Bai Guangzhao, ay gagawa ng anumang paraan para humingi ng paumanhin. Tama, tumawag na kayo ng 911. Paano niyo nagagawa ito? Tigil na, ang iingay nyo, wala kayong disiplina. Ako na matanda na, ay hindi na kayang pakinggan pa ito. Bahala na kayong magkagulo rito. Lolo. Xiatian, itong bagay na ito ay ipinapaubaya ko na sa iyo. Nananampalataya akong kaya mo itong ayusin. Darating ang panahon
na kayong lahat na naririto ay siguradong magsisisi. Hump. Sa ginawa ninyong paninira sa pamilya namin, hindi ko ito palalagpasin. Zhao Xuemo, tumigil ka na. Kapag naharap ka sa kasong paninirang puri, hindi iyan makakabuti sa'yo. Iniisip mo rin ba na naninira lang ako sa kanila? Kung ganoon ay makipagpustahan ka sa akin, pustahan tayo kung talaga bang naninira lang ako o hindi. Ako? Huwag kang padalos-dalos. Xuemo, masyadong mataas ang tingin mo sa kanila. Sa katunayan ay wala silang lakas ng loob. Siya, Tian? Naniniwala ako sa iyo. Pumapatol ako sa pusta. Sige, maituturing kang tunay na lalaki. Kung ngayong araw ay mailalabas ni Shatian ang mga sertipiko ng koleksyon ng mga antigo na ito, ngayon mismo, ay luluhod ako rito at hihingi ng tawad sa inyo. Ngunit, kung wala kang maipakita, ang araw na ito ang magiging araw ng ating pakikipag-isang dibdib. Ano, payag ka ba? Sige anak, makikipagpustahan tayo sa kanya. Kung sakaling paninirang puri lang ito, ang buong pamilya ni Nasyatian ay hindi mga magnanakaw sa libingan. At ang mga antigong gamit na ito ay magiging napakamahalaga. Pero kung hindi ito paninirang puri, ang pamilya ni Nasyatian ay kailangang makulong. Si Bai Hao at si Xuemo ay talagang bagay. At kaming mga pamilyang Bai ay hinding-hindi malulugi. O sige, pumapayag ako. Bai Hao. Bakit? Hindi nyo ba mailabas? Kung wala kayong maipakita, huwag na kayong mag-aksaya ng oras at umalis na kayo rito. Dahil wala kayong mailabas, huwag nyo kaming sisihin sa gagawin namin. Ayon sa napag-usapan, ngayong araw ay ang araw ng pamamanhikan ni Bai Hao sa aking anak na babae. Hindi maaari. Walang hiya ka. Akala mo ba kapag sinabi mong hindi maaari ay susundin ka? Tigil. Nanggugulo na naman ba kayo rito? Sa ginagawa niyong pang-aabala at pagpasok ng walang pahintulot sa bahay, para niyo na ring hinuhukay ang sariling libingan niyo at ng pamilyang Zhao. Presidente, Shen po. Shen Jiwen, bakit nandito ka na naman? Binibini po. Uncle Shen, kapag nasa labas tayo, wag mo na akong tawaging binibini. Nakakahiya kasi. Nakakahiya ba? Komportable naman ako sa pagtawag niyon. Presidente Shen, magkakilala pala kayo? Naging napakaswerte lang talaga ng pamilya nila dahil nailigtas nila ang pamilya ni Presidente Shen, kaya nangyari ang lahat ng ito. Ganoon pala ang nangyari. Presidente Shen, tungkol sa nangyari kahapon, tingin ko ay isang malaking pagkakamali lang yon. Bakit hindi tayo maupo para mag-usap ng maayos? Mag-usap? Anong pag-uusapan natin? Presidente Shen, ang mga salita mo, masyadong masakit sa tainga, hindi ba? Masakit sa tainga? Ang husyang kung magkakaroon pa ng pamilyang Zhao sa hinaharap ay isa pa ring malaking katanungan. Hindi tayo magkapareho ng mundo at may malaking harang sa pagitan natin. Sa tingin mo ba paano tayo mag-uusap? Shen Jiwen, ang pamilyang Zhao ko at ang pamilyang Xia ay malapit ng pumirma ng $100 bilyong na plano at kailangan na namin itong pirmahan ngayon. Ikaw, Shen Jiwen, simula ngayon, wala ka ng karapatang tumingin sa akin o kumausap sa akin ng diretsyo. Naglakas loob kang saktan ako? Bakit? Anong masama kung saktan kita? Shen Jiwen, nagawa mong saktan ng tatay ko. Huwag mong isipin na hindi ako nananakit ng babae. Sasaktan din kita tulad niya? Anong magagawa mo? Shen Jiwen, sinasabi ko sa iyo, kami ay. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang padalos-dalos, Uncle Shen. Masyado bang padalos-dalos? Binibini, masyado ka lang talagang mabait. Uncle Shen, kalimutan mo na iyan. Dahil pumasok sila ng walang pahintulot kung paano sila napunta rito, ay ganoon din sila dapat lumayas. Aalis? Saan kayo pupunta? Kayong mga magnanakaw sa libingan ay hindi pa napaparusahan ng batas. Ipaliwanag niyo muna ang tungkol sa mga bagay na ito. Hindi madali na mahuli ko ang inyong mga kasalanan, kaya dapat akong tumawag sa mga autoridad. Miss Zhang, kumalma ka. Magpasensya ka. Kumalma ka lang. Baka naman ang mga relikyang ito ay regalo ni Presidente Shen. Master Zhang, talagang mahusay ka na manghula sa hinaharap. Tama ka? Ang lahat ng ito ay ibinigay ko. Huwag ka nang umarte. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga ito sa mesa? Kaya mo bang bilhin ang mga iyan? Ngayon, wala ka nang maidadahilan pa, hindi ba? O baka naman, kasabuat ka ng mga magnanakaw na ito. Uncle Shen, kung gusto nilang tumawag sa 911, hayaang gawin nila ang gusto nila. Ang pamilya namin ay mga disenteng tao lamang. Ang mga bagay na iyan, kahit na pinulot lang namin, ay pagmamay-ari pa rin namin. Ibigay na kung dapat ibigay. O magkulong kung kailangang magbayad sa sala. Binibini, huwag kang magmadali. Mayroon tayong sertipiko. Uncle Shen, huwag po kayong makipagbiruan ngayon. Kung hindi ka naniniwala, subukan mong sumigaw ng malakas. Paano ako sisigaw? Sabihin mo lang, ilabas ang sertipiko. Ibigay niyo ang sertipiko. Ilabas ito.
Ito na ba ang sertipiko? Ang galing nyo palang mamemeke. Ang huhusay nyo namang mamemeke. Mukhang totoo ang mga peke nyo. Itong mga sertipikong ito, malamang mga peke rin ang lahat ng ito, di ba? Nakapag-report na ako sa otoridad. Ang mga pulis at ang mga tauhan mula sa museo ay darating na agad para mag-inspeksyon. Hayaan nating suriin nilang mabuti. Kayong mga kriminal, walang makakatakas kahit isa sa inyo. Sige. Maghihintay kami rito. Teka, parang mali. Totoo ang mga ito. Totoo nga. Siguradong totoo ang mga sertipikong ito. Sinasabi ko na nga ba, itong mga antik na ito ay hindi basta-basta magagaya. Sinasabi ko sa inyo, parating na ang mga pulis. Kapag sinabi ng pulis na totoo, ibig sabihin ay totoo. Pero kapag sinabi nilang peke, kayong lahat sa silid na ito, habang buhay kayong mabubulok sa kulungan. Nasaan ang mga nagnanakaw sa puntod? Police officer, sila po yun. Ang buong kwartong ito ay puno ng mga magnanakaw. Tingnan niyo po doon ang mga antique, florera at mga painting sa ibabaw ng mesa. Kailangang suriin ninyong mabuti ang bawat isa. Police officer, pakiusap. Kailangang maging seryoso at metikuloso sa pag-inspeksyon sa mga sertipiko at antik na ito, pati na ang pinagmulan nito. Hindi po kami mga magnanakaw. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin pagbibintangan ang sinumang inosente. Pero hindi rin namin palalampasin ang sinumang nagkasala sa batas. Ang mga artifacts na ito ay talagang walang problema. Karamihan sa mga ito ay galing sa mga libing, pero ang ilan sa kanila ay lumabas na sa mga auction noon. Kumusta naman ang lagay sa panig mo? Ang mga anti-counterfeit na marka, pati ang mga selyo at papel sa mga sertipiko na ito, ay lahat totoo. At bawat kopya nito ay nakarehistro na sa opisyal na listahan ng poli. Wala ngang problema dito. Malinaw ang pinagmula ng mga artifacts na ito. Walang posibilidad na galing ito sa nakaw na puntod. Kahit na mabuti ang pag-uulat para mapigilan ang posibilidad ng krimen sa mga libingan, sana sa susunod, siguraduhin niyo muna bago kayo magsumbong. Kapag may nadamay kayong inosente, kayo rin ang mapaparusahan. Salamat po, police officer. Isang malaking karangalan para sa mga mamamayan na magkaroon ng mga seryoso at responsableng pulis na gaya ninyo. Walang anuman, ma'am. May kailangan pa kaming asikasuhin, kaya mauuna na kami. Imposible. Hinding-hindi iyan mangyayari. Siguradong nakipagkunyarian kayo sa kanya. Ano ngayon? Narinig mo na, di ba? Ngayon, pwede na kayong lumayo sa Xiaojiakun village namin. Siguradong sa buhatan ito ng mga mayayaman at opisyal. Nagloloko lang kayo. Isusumbong ko kayo sa nakakataas. Zhao Xuemo, wala ka na ba talagang hiya? Bayhaw, kahit totoo pa ang mga gamit na iyan, wala ring kwenta iyan kundi isang tambak na basurang kagamitan mula sa puntod. Tanging ang pagsama lang sa pamilyang Zhao ang magbibigay ng kinabukasan. Bayhaw, swerte mo na dahil gusto ka ng anak ko. Kapag pumayag ka sa kasunduan, kalilimutan ko na ang lahat ng nangyari. At magiging mabuti ka pa ring manugang para sa akin. Sa hinaharap, ang ating pamilyang Zhao, sa tulong ng pamilyang Xia, ay talagang magtatagumpay. Sinisigurado ko na kayong mga pamilyang Bai ay kasama rin na aangat sa buhay. Gusto mo talagang pakasalan ko ang anak mo? Sasabihin ko sa'yo, hindi mangyayari. Ikaw. Zhao Xuemo, ito na ang huli kong babala sa'yo. Ngayon din, bilisan mo at agad, lumayas na kayo sa Xiaojiakun village. Kung hindi, ipapakita ko sa inyo ang lupit ng aming nayon mula sa Uncle Butcher at Uncle Blacksmith namin. Anong berdugo ang pinagsasabi mo? Hindi ako natatakot. Gusto mong paalisin ako, di ba? Sige. Isama niyo ang Uncle Bai, Tita Jiang, at Bai Hao. Isama niyo silang lahat sa akin. Kung hindi, mananatili ako rito at hindi aalis. Ano ngayon ang gagawin niyo? Anong magagawa niyo sa akin? Tama. Kaming mga Zhao ay hinding-hindi aalis. Uncle Shen, tila kailangan na talaga nating abalahin sina Uncle Butcher at Uncle Blacksmith. Sige ba? Magangat, Panday. Oras na para pumasok kayo. Shen Jiwen, sinasabi ko sa iyo na ang kinakatawan ko ngayon ay hindi lang ang pamilya Zhao, kundi pati ang pamilya Xia. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Ano? Ang laking balita niyan. Bakit parang wala man lang nagsabi sa akin? Naku, natatakot ako. Sinabi ko na sa iyo, ang pagpirma ng kontrata sa pagitan ng mga Zhao at Xia ay siguradong sigurado na pipirma na kami mamayang hapon. Kung ganoon, bakit wala pa rin nag-uulat sa akin? Dahil tinanggal ka na sa listahan ng pamilya Xia. Hindi ba't gusto mong pigilan ang kinabukasan ng pamilya Zhao? Subukan mo lang. Nahanap ko na ang chairman ng Longjing Group na si Gao Quming. Kahit na pareho kayo ni Gao Quming na mga pinagkakatiwalaan ka ng kamay ni Xia Group, ngunit mas malakas ang hatak ni Gao Quming kaysa sayo. Kaya naman ang kontrata ni Xia Group, siguradong makukuha namin. Masyado ka namang kampante. Gao Quming? Hindi ba kapitan lang ng baryo si Gao Quming? $100 bilyong na kontrata. Makukuha na ito ng mga Zhao. Xuemo, gustong-gusto ka pa rin ni tita. Ano ba ang sinasabi nyo?
Bayhaw, binabalaan kita. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. May panahon ka pa para magbago ng isip. Kundi, kapag naging leader na ako ng grupong nagkakahalaga ng 100 bilyon, ang pamilya niyo sabay, madali ko lang na mapapabagsak. Pagdating ng panahon, hindi na ako magiging madaling kausap gaya ng ginagawa ko ngayon. Huwag ka nang mangarap dahil si Shia Tian lang ang pakakasalan ko. Ako, nangarap? Pagkatapos ng pirmahan mamayang hapon, ipapakita ko sa inyong lahat kung sino ba talaga ang nangarap sa ating dalawa. Pagkalipas ng hapong ito, kayong lahat, pati na ang matandang ito, ay kailangang humarap sa akin at lumuhod para magmakaawa. Tita Jiang, gusto kong bigyan ng pagkakataon si Bayhaw, pati na rin ang ating pamilyang Bai at pamilyang Zhao. Gusto niyo po bang subukan ito? Shuemo, ngayong hapon, ay pupunta ka talaga para pumirma sa kontratang nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar? Sinabi ko na sa inyo, sigurado na iyan. Naintindihan na ni tita. Ano bang binabalak mo? Kahit kaunti, ay hindi mo iniisip ang anak mo, pati na ang kapakanan ng pamilyang Bai. Ako. Kung ayaw mong kumilos, ako ang gagawa. Bayhaw, halika rito. Makinig ka sa nanay mo. Kasal ng kasal? Di ang tatay ko na lang ang pakantahin mo. Bayhaw, ano bang mga pinagsasabi mo? Bayhaw, may sakit ka ba sa utak? Tingin ko talaga na wala ka na sa katinuan. Huwag na huwag mong iinsultuhin si Bayhaw. Sinabihan ko si Bayhaw. Pero ano bang pakialam mo? Kung matapang ka talaga, sige, saktan mo ako at makikita mo kung paano kita gagantihan balang araw. Heto ang sayo. Sige lang. Sinasaktan talaga kita. Bakit? May magagawa ka ba? Talagang sinaktan kita. Ang mga katulad mo, dapat lang na maturuan ng leksyon. Napakawalang hiya mo, napakasama mong babae. Sige lang, may gana ka pang. Ikaw na bruha ka, bakit puro dahas ang alam mo? Hindi ba't si Bayhaw ay isa lamang rentadong asawa mo? At dahil lang sa kanya, lalabanan mo ang isang marangal na tagapagmana ng pamilyang Zhao. Pati na rin ikaw, Bayhaw, mas pinili mo pang magrenta ng asawa at humanap ng asawang taga-probinsya kaysa ang sulyapan man lang ako ng maayos, tama ba? Ano? Rentadong asawa? Tita, hindi mo pa ba alam? Sinusundan mo pala ako. Shia Tian, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ayos lang yan. Shia Tian, dahan-dahan mo lang ipaliwanag ang lahat. Hindi ka naman namin papagalitan ng tatay mo. Sige po, aaminin ko po. Nagkaroon ako ng masamang balak. Noong una, balak ko lang mag-arkila ng mapapangasawa para sa Dragon Boat Festival. Para lang may maipakita sa inyo at kay Lolo. Pero, sadyang ganoon ang tadhana, hindi ko inakala na sa hindi inaasahang pagkakataon, ay makikilala ko si Bayhaw. Tamang-tama rin, na gusto na niyang makalayo sa makulit na si Zhao Shuemo, kaya nagkunwari akong girlfriend niya, at nagkunwari siyang boyfriend ko. Iyon lang po ang nangyari. Bata ka talaga? Bakit mo naman nagawang magbiro ng ganyan sa amin? Ang pinag-uusapan natin dito ay ang kaligayahan mo habang buhay. Anong gagawin natin? Nandito na ang lahat ng mga bisitang inimbita natin. Tapos ganito pa ang mangyayari. Huwag kang mag-alala. Bayhaw, ano ang tingin mo sa anak naming si Shia Tian? Tita, kahit na totoo po na sa hindi inaasahang paraan ako napadpad sa pamilyang ito, totoo pong gustong-gusto ko si Shia Tian, handa po akong pakasalan si Shia Tian at protektahan si Shia Tian habang buhay. Ang pamilya namin ay simpleng pamilya lang mula sa probinsya. Hindi mo ba mamasamain iyon? Hindi po tita, wala pong problema sa akin yan. Ang mapakasalan si Shia Tian ay isang malaking biyaya para sa akin. At sa kasal niyo ni Shia Tian, ang pamilya namin ay walang anumang dote o ari-arian na maibibigay. Payag ka pa rin ba? Opo, payag ako. Talagang payag po ako. Shia Tian? Handa ka bang magpakasal sa akin? Oo, payag ako. Oo nga pala. May, utang pa akong marriage proposal sa'yo. Masyadong maraming tao ngayon, utang ko muna ito sa'yo. Medyo nahihiya kasi ako. Hindi ko alam kung mabuti ba ito o masama. Bakit bigla na lang hantong na agad sa kasalan? Tigil na. Bakit ginagawa niyo ba akong parang hangin lang dito? Bayhaw, gusto sana kitang maging manugang ko sa pamilyang Zhao. Hindi ko akalain na pipiliin mo ang babaeng taga-bukid na iyan para hiyain kaming pamilyang Zhao. Sige, ang pangyayaring ito ay hindi ko malilimutan. Sinasabi ko sa inyo, kapag kami at ang Shia Group ay nakapirma na sa kontrata, ipapakulaya ko agad kayong lahat sa pamilyang Bai. Shuemo, tara na. Sandali lang. Dahil ang lahat ay umabot na sa ganitong sitwasyon, wala na akong dahilan para magtago pa ng kahit ano. Matanda ka na, ano ba ang ibig mong sabihin? Tumahimik ka na lang. Ang kapal na ng mukha mo. Hindi ka pa rin ba natututo? Handa na ba ang lahat? Handa na po ang lahat, sir. Mabuti. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Huwag ka ng maraming paligoy-ligoy. Huwag mo nang ubusin ang oras ng lahat. Zhao Jiliang, Zhao Shuemo, simula ngayong araw, hindi nyo na kailangang isipin pang tungkol sa kontratang iyan. Bakit? Dahil ba siya ang apelyido mo?
Pakiramdam mo ay pwede ka nang makialam sa mga gawain ng pamilyang Xia ng Shanghai? Bakit mo naman naisip na hindi ako pwedeng makialam? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Hamak na taga-bukid ka lang at gusto mo pang makasali sa mga kontrata ng pamilyang Xia ng Shanghai. Siguro naman, ang papa ko ay mayroon talagang napakahalagang pagkakakilanlan. May malaki ba talaga siyang plano? Imposible? Huwag mong sabihin. Hindi niyo ba gustong malaman ang ganito kamahal na antigong kagamitan kung paano ito nakuha ng pamilyang Miss Xia? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit kaming mga Shen Jiwen ay nakatayo dito sa likuran ni Sir? Hindi ba kayo naku-curious kung ano ang totoong pagkatao na nasa likod ng Miss Xia? Huwag niyo isiping dahil siya ang apelyido niyo, ay isa na kayong kilalang pamilya. Kahit anong pilit niyo pa, at kahit ano pang ganda ng mga salita niyo, hindi niyo mababago ang katotohanang nakatira kayo sa isang liblib at mahirap na lugar. Ex-Suemo? Parang may hindi tama. Pa, ma, hindi po ba talaga tayo ang pamilyang pinakamayaman sa Shanghai na Xia Group? Tama ka. Tayo nga sila. Hindi ito maaari. Imposible ito. Ang pamilyang Zhao ko at ang Xia Group ay pipirma na ng kontrata ngayon. Imposible talaga ito. Peke, lahat ng ito ay peke, mga artista. Lahat kayo ay mga artista lamang. Dumating na ang takdang oras. Uncle Gao, sa wakas ay dumating na kayo. Siya po, nagpapanggap siyang chairman ng Xia Group. Patingin nga po. Chairman, Madam, Miss. Dumating na po si Chairman Gao. Paano nangyari iyon? Malamang ay namamalikmata lang ako. Hindi, nagkamali rin ba ang pandinig ko? Si Atian, ang pamilya niyo pala ay ang tanyag na pamilyang Xia ng Shanghai. Papa, ito ba ay totoo? Anak, pasensya na. Kailangan namin itago ang totoo sa iyo ng maraming taon. Sa tradisyon ng ating pamilya, kailangan simulan ng lahat. Mula pagkabata. At tanging sa araw ng iyong kasal lang, pwedeng sabihin ang iyong pagkatao. At dahil na rin ikaw ay isang babae, ginusto ni na papa at mama na subukin ang iyong determinasyon. Para balang araw ay maging maayos ang pagpapatakbo mo at pagmana sa pamilyang Xia sana. Huwag kang magagalit sa amin ni mama. Hindi po ako galit. Sa tingin ko naman, naging masaya ang buhay ko. Ang maraming taon ng pagtatago ng ating yaman ay aming masusing plano ng iyong papa. Gao Qming bukod sa pagiging kapitan ng Nayon ay siya rin ang chairman ng Longjing Group. Ikalawang binibini. Sa nakalipas na maraming taon, nakita namin ang iyong pagunlad. Tama. Nais ka lang naming dumaan sa hirap bago ang ginhawa. Para maunawaan mo na ang lahat ay pinaghihirapan. Sa ganitong paraan, mas mapapamahalaan mo na maayos ang ating negosyo. Ang mas importante pa, gusto kong makahanap ka ng lalaking tapat na magmamahal at mag-aalaga sa iyo. Noong hindi pa nalalathala ang tunay mong pagkatao, handa si Bai Hao na gawin ang lahat para sa iyo. Ang katapatang iyan ay higit na mas mahalaga kaysa sa anupaman. Tay, Nay, mas matindi pala ang planong ito kaysa sa inaakala ko. Pero ang biglaang pagiging mayaman, parang ayos din naman. Tito, ako. Hiyo, hindi mo pa ba babaguhin ang tawag mo? Tatay. Hinding-hindi ko inakalang mangyayari ito. Ang pamilyang Xia na ito ay ang sikat na Xia ng Shanghai. Sa wakas ay nakaharap ko na rin ang pinakamayamang pamilya, ang chairman at ang ginang. At higit sa lahat, ang anak ko ay magiging kaisa ng nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya. Talagang nakakamangha. Hindi ko akalain. Hindi ko talaga akalain. Mag-aalas na. Papasukin na ang mga panauhin. Oras na para i-anunsyo ang tunay na pagkakakilanlan ni Xia Tian. Mga Ginoo, maaari na po kayong pumasok. Ito ang mula sa Da Vinci na Mona Lisa. Handog po para sa inyo, ma'am. At ang Along the River, during the Qingming Festival na ito, ay handog din para sa inyo. Ito naman ang ari-arian, mula sa Puli International sa buong gusali sa gitna ng siyudad. Sana ay tanggapin niyo po ito. Ang mga dumarating ay puro mga higante sa negosyo. Pakakawalan ko ang napakabuting manugang. Ano ba ang ginagawa ko? Hindi ba't ikaw naman ang may gusto niyan? Sige na, may oras pa para humabol. Kapag humihingi ka na ng tawad mamaya, galingan mo ang pagpapakumbaba. Opo, sige po. Huwag kang puro pera ang nasa isip sa lahat ng bagay. Opo, sige po. Makikinig ako sa inyo. Mamaya, tatalos kong hihingi ng tawad para siguradong mapatawad ako ng aking mabuting manugang. Sige na, sa inyong lahat. Ngayon ang pagdiriwang ng Dragon Boat Festival. Maya-maya lang, maghahanda kami sa plaza ng barangay. Doon na kayo maghapunan. Old Gao, isama mo na sila doon. Masusunod po. Ginoong Xia, parang awan niyo na. Patawarin niyo ako. Kahit magmakaawa pa kayo sa akin, ay wala na itong silbi. Xia Tian,
Ang lahat ng ito ay ipinapaubaya ko na sa iyo. Pa, naintindihan ko po. Chatian, patawad po. Kasalanan po namin ang lahat. Huwag na huwag niyo po kaming kakanselahin sa kontrata. Miss Sia, nakikiusap ako. Magpakumbaba na lang tayo at huwag na itong palakihin. Palayain niyo na po kami sa gulo. Hindi ba kanina? Minura mo si Bayhaw? Mali ako. Kasalanan ko ito. Patawarin niyo ako. Miss Sha, kung mapapatawad mo lang ako at bibigyan ako ng pagkakataon, isinusumpa ko, pangako na lalayo na ako kay Bayhaw. Hindi ba masyadong kampante ang iyong sinabi na siguradong siguro na ngayong araw ang pirmahan sa Shia Group? Na kung hindi ito matutuloy, kakain ka ng pagkain ng aso. Oo, tama. Kakain ako ng pagkain ng aso, ngayon din gagawin ko. Tama na, ang dami nyo ng ginawang kaguluhan sa pamilyang Sia. Bakit hindi pa kayo lumayas? Sina Uncle Shen, Uncle Butcher, at Uncle Blacksmith. Hindi pa ba sila dumadating? Katay Panday, nasaan na kayo? Bilisan niyo at pumunta na kayo rito. Miss Chia, mali ako. Aalis na kami. Pero pakiusap, wag mong ikansela ang kontrata namin. Miss, kung ayaw umalis ng dalawang ito, tutulungan ka namin. Miss Chia, patawarin mo po kami, pakiusap. Huwag. Miss Shia. Siya, Tian? Alam na ni tita na nagkamali siya. Patawarin mo na ako. Siya, Tian. Patawarin mo na si tita sa pagkakataong ito. Pwede ba? Hinding-hindi na uulitin ito ni tita. Bueno. Siyempre ay pinatatawad ko na si tita. Pero tita, sa susunod ay huwag mo na itong uulitin. Kung hindi, talagang hindi na kita mapapatawad. Gagamitin ko itong pagdiriwang ng Dragon Boat Festival upang formal na ihayag ang tunay na pagkakakilanlan ni Shia Tian bilang tagapagmana ng Xia Group. Wala na makakapigil dito. At sa pagkakataong iyon, i-anunsyo na rin natin ang kasalan ni Xia Tian at Bayhaw. Sige po, tamang-tama yan. Tara na. Tara. Bakit? May problema ba? Nararamdaman ko lang na ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Kung gayon, simula ngayon, ikaw na ang magiging pinakamayamang babae. Baka naman iwan mo na ako niyan? Nangangako ako na bilang si Shia, hinding-hindi ko iiwan si Bayhaw. Shatian, sa tingin mo ba talaga na na-in love ako sa iyo sa unang pagkikita lang natin? Bakit, hindi ba? Naaalala mo pa ba? Noong nandun ka sa parke at nagmagandang loob ka para iligtas ang isang batang lalaki? Huwag kang matakot, magtago ka sa likod ko. Poprotektahan ka ni ate. Ikaw pala ang batang iyon? Oo. Ako nga. Kaya naman, sa totoo lang sa loob ng maraming taon, ay hinahanap-hanap kita. Sa tingin ko, pinagtagpo tayo ng langit dahil ito ay ating tadhana. Honey, hindi ko na matandaan ang tungkol doon. Pero sa akin, ikaw ay love at first sight talaga. Sandali, hintay mo ako.